Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 761 hanggang 770. Ang dakilang security guard. Kabanata 761 all ascended. Sa pamamagitan ni Yegang at Jego Jacobs, kasama ang apat na iba pa, unti-unting naunawaan ni Yusuf Zok at ng kanyang grupo ang mundo ng mga elemento, at isang binhing imahe ng mundo ng mga elemento ang nagsimulang mahubog sa kanilang mga isipan. Siyempre, kahit na may kaalaman ang apat na ito tungkol sa mga lihim na gawain ng Element World, hindi pa talaga sila nakapunta roon, kaya, ang impormasyong taglay nila ay naipasa mula sa mas matataas na antas. Matapos umupo sa ilalim ng Sky Ridge ang Ancient Tree at makipag-usap sa lahat buong gabi, nakahanap si Yusuf Zok ng isang liblib na lugar kinabukasan, kinuha ang Purple Light Sword, at sinimulang ulitin ang mga ginawa kahapon, patak-patak ng hamog ng Merito ang pamatak dito. Gayunpaman, pagkalipas ng isa pang araw, tuluyan nang naubos si Yusuf Zok, pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas. Ang espiritu ng sword sa loob ng Purple Light Sword ay hindi pa rin lumalabas, na para bang ang espada ay isang walang hanggang hukay na hindi mapupunan kahit gaano pa niya ito pakainin. Hindi ko na kayang magpatuloy, determinadong paghinto ni Yusuf Zok. Alam na alam niya ang kalagayan ng katawan nito. Wala naman siyang naramdamang anumang hindi maganda noong ginamit niya ang hamog ng Merito sa maliliit na dosis noon, gayunpaman, pagkatapos ng huling 2 araw ng matinding pagkonsumo, napagtanto niya na ang gayong pagkaubos ay nagdulot ng pagod sa kanyang espiritu, at pananakit ng kanyang buong katawan. Ang pakiramdam na ito ay katulad ng labis na pagpapakasesa, kung saan ang labis na pagpapakasesa ay maaaring humantong sa mabilis na paghina ng kalusugan. Hindi siya nang ahas na magpatuloy sa pagsubok, dahil wala namang dahilan para madaliin ang lahat, hindi niya madalas gamitin ang Purple Light Sword, kaya hindi pa huli ang lahat para pag-aralan ito pagkatapos niyang lumakas sa hinaharap. Lalabas ako para makipagkita kay Elijah Birch, at pagkatapos ay sasanduan ko si Sarah at ang iba pa mula sa Star of Hauyu bago bumalik sa Saint Dragon Continent. Pagkatapos niyan, susubukan kong tingnan kung makakabalik ako sa daigdig. Swoosh! Mabilis na nilisan ni Yusuf Zok ang blue sea and cloud sky, at sa isang kisap mata, lumilipad na siya sa ibabaw ng lungsod ng mga espiritu. Naroon pa rin ang lugar para sa komperensya ng mga bayani, ngunit wala nang natitirang mga bayani, kahit si Elijah Birch. Iilang maliliit na sekta na lang mula sa mga kalapit na planeta ang natitira, at may mga taong naglalaban-laban sa plataporma. Sa madaling salita, lahat ng malalakas na miyembro ng iba't ibang angkan ay nakaalis na. Hindi nakita ni Yusuf Zok ang mga kataas-taasang matatanda ng banal na sekta, ang nangungunang 10 santo ng Demon Clan, ang mga santo ng alien race, o ang sinumang matataas na monghe ng Budismo. Malamang alam nila ang balita na ang sugo ng mga immortal ay napatay o tumakas, kaya paano sila nang ahas na manatili rito? Malamang ay hindi na nga sila nang ahas na bumalik sa sarili nilang mga sekta, dahil sa takot na baka may dumating na gulo sa kanilang mga pintuan. Whoosh! Ang komosayon na dulot ng presensya ni Yusuf Zok ay nagpagulat sa lahat ng tao sa loob, lahat ng nasa loob ay napatayo sa pagkadismaya, ang mga nag-aaway ay tumigil at tumangala, at ang dating maingay na lugar ay biglang naging napakatahimik, sa sobrang katahimikan ay maririnig mo ang pagbagsak ng aspili, at halos hindi na makahinga ang lahat. Inilabas ni Yusuf Zok ang jade dishwasher na ginamit niya para kontaken si Elijah Birch at nagtanong, "Nasaan ka?" Pagkarating ng mensahe, agad siyang umakyat sa main stage ng venue. Ang pangunahing entablado ay may mga upuan din kasama ang 12 ng mga second-level Earth Immortal, ngunit pagdating ni Yusuf Zok, agad na lumabas ang mga immortal na ito, at ibinigay sa kanya ang pangunahing upuan. Walang pag-aalinlangan, umupo si Yusuf Zok sa pangunahing upuan. "Sige, titignan ko muna sandali ang kasabikan at saka ako aalis." Naghihintay siya ng tugon mula kay Elijah Birch. Oo,
Paulit-ulit na tumango ang mga second-level Earth Immortals, ipinagpatuloy ang sparring sa entablado habang inuutusan din ang isang tao na magtimpla ng tsaa para kay Yusuf Zok. Saan napunta ang 10 santo ng Demon Clan? Saan napunta ang kataas-taasang elder ng banal na sekta? Kumusta naman ang mga matatanda ng alien race, at ang mga tao mula sa Budismo? Biglang tanong ni Yusuf Zok sa second-level Earth Immortal na kanina lang nakaupo sa pangunahing upuan. Tugon ni Mr. Luo, 2 araw na ang nakalipas nang matapos ang labanan mo sa sugo ng langit sa paanan ng sagradong bundok, umalis na ang mga elder mula sa iba't ibang angkan, at narinig ko na marami sa kanila ang umakyat, sabi ng Earth Immortal. Naiintindihan ko. Ipagpatuloy mo na ang ginagawa mo, aalis na ako. Tumango si Yusuf Zok, at sa isang iglap, agad siyang nawala. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din siya kay Yegang sa loob ng Blue Sea at Cloud Sky. Paano umaakyat ang mga second-level Earth Immortals? Ano ang mga katulad ng mga paghihirap? At paano umaakyat ang isang santo? Paano naiiba ang post-ascension sa mga ordinaryong cultivator? Hindi pa nagtanong si Yusuf Zok tungkol sa mga detalye ng pag-akyat bilang isang second-level Earth Immortal. Bilang tugon sa liege, ang isang second-level Earth Immortal ay kailangang tumupad sa 3 kondisyon para makaakyat. Una, 1,000 taon ng akumulasyon, ibig sabihin, pagkatapos maabot ang pang-11 antas ng Earth Immortal, kailangan ng isang tao na mag-ipon ng 1,000 taon bago maging karapat-dapat. Kung susubukan ng isang tao na umakyat bago ang 1,000 taon ng akumulasyon, tiyak na ang kamatayan. Pangalawa, ang kondensasyon ng Immortal Essence. Tanging isang second-level Earth Immortal na may condensed Immortal Essence lamang ang kwalipikadong umakyat. Pangatlo, ang pagiging ganap na handa. Gaya ng alam mo, kung ang isang second-level Earth Immortal ay mabibigo sa Immortal Tribulation, tuluyan silang mabubure nito, na walang maiiwang pagkakataong mabuhay, kaya kapag mayroon ka ng 1,000 taon ng akumulasyon at naipon na ang Immortal Essence, maaari kang pumili na sumailalim sa Immortal Tribulation anumang oras. Gayunpaman, kung walang ganap na paghahanda, hindi mo matagumpay na malalampasan ang kapigatian. Ang antas ng tagumpay ng mga second-level Earth Immortal na malampasan ang kanilang kapigatian ay 1 sa 10. Isa lamang sa 10 ang matagumpay na makakalampas dito. Sa makatuwid, maraming second-level Earth Immortals na nakakatugon sa mga kondisyon para sa pag-akyat ay hindi nagmamadaling umakyat dahil hindi sila lubos na handa, o dahil natatakot sila sa kamatayan. Kaya, nagtatagal sila. Ang mga nananatiling ito, pagkatapos makipag-ugnayan sa mas matataas na antas sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, ay maaaring pagpalain ng kapangyarihan ng mga banal, na maaaring magpataas ng malaki sa kanilang posibilidad na matagumpay na malampasan ang kapigatian. Ang mga saint ay katulad ng mga second-level Earth Immortal, ngunit mayroon silang karagdagang biyaya ng saintly power, na maaaring maging sarili nilang kapangyarihan upang patayin ang mga kaaway o labanan ang Immortal Tribulation. Kung tungkol naman sa mga paghihirap ng pag-akyat, ito pa rin ang 9 na kapigatian sa langit, na may kabuuang 9 na kulog na tatama. Tungkol naman sa mga pagkakaiba pagkatapos ng pag-akyat sa langit mula sa mga ordinaryong cultivator, dahil sa magkaibang pangangatawan, ang katawan ng isang Earth Immortal pagkatapos ng pag-akyat ay tinatawag na Immortal Body, habang ang katawan ng isang ordinaryong cultivator na umaakyat na may katawang laman ay tinatawag na Immortal Spirit Body. Ang bilis ng cultivation para sa isang Immortal Spirit Body ay mas mabilis kaysa sa isang Immortal Body. Siyempre, may mga bentaha rin ang isang immortal na katawan, direkta itong tinatanggap sa mga panloob na pintuan kapag naiangat na, at ang cultivation realm nito ay isang antas din na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong cultivator. Kung gayon, ano ang mga antas pagkatapos ng pag-akyat sa langit? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Maliit na bahagi lang ng alam ko, na ang mga ordinaryong cultivator ay umaakyat upang maging spirit immortals, habang ang earth immortals ay nagiging heavenly immortals. Ang spirit immortal ang pinakamababang ranggo, sinusundan ng heavenly immortal, golden immortal, daloo golden immortal, taiyi golden immortal, at ultimate immortal. Hindi ko na alam ang iba pa. Naiintindihan ko, tumango si Yusuf Zok. Marami bang taong umakyat mula sa labas? Matalinong mausisa si Yegang, kayang hulaan ang lahat. Oo,
Narinig ko na maraming tao na ang umakyat, pero wala pang eksaktong verifikasyon. Sagot ni Yusuf Zok. Sabi ni Yegang, bago dumating ang Sagong Celestial sa Lower Realm, may balita na marami ang tutulungan sa kanilang pag-akyat, at hindi natin alam ang eksaktong oras ng pagdating ng Sagong Celestial sa Lower Realm, kaya malamang na nakipag-ugnayan na ang mga Sagong Celestial sa mga tao ng apat na pangunahing angkan ng mas maaga. 2 araw na kami rito, at ang sugo ng langit ay maaaring napatay o natakot mo, kaya ang mga nakipag-ugnayan sa sugo ng langit ay tiyak na piniling umakyat, at sa pagkakataong ito, ang bilang ng mga pag-akyat ay tiyak na pinakamataas sa kasaysayan. Isa pang tanong, nag-isip sandali si Yusuf Zok at saka sinabing, kung aakyat ako, maaari bang isama ang dagat asul at langit na ulap, at kung ikaw ay nasa loob ng dagat asul at langit na ulap, maaari ka bang sumama sa akin? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 962 si Landon Torres at ang munting batang bulag. Kung ako'y aakyat, maaari bang isama ang dagat na asul at ang langit na ulap, at maaari ba kayong lahat na sumama sa akin habang nasa loob ng dagat na asul at ang langit na ulap? Hindi kami sigurado tungkol dyan. Agad na umiling si Yegang at sinabing, gayunpaman, maraming tao ang sumubok na umakyat gamit ang kanilang sariling gawang kaharian sa langit, ngunit hindi ito posible. Dahil may isang taong minsang sumubok na umakyat sa kanyang kaharian sa langit, para lamang maranasan ng lahat ng nasa loob ng kanyang kaharian ang immortal na kapigatian pagdating niya sa mas mataas na antas. Pagkatapos, hinarap nilang lahat ang kanilang mga paghihirap sa loob ng kaharian, na sa huli ay humantong sa pagkawasak nito, at lahat ng nasa loob ay namatay ng malungkot. Siyempre, kung ang Blue Sea at Cloud Sky ay kayang protektahan laban sa mga gawain ng Heavenly Daw at ng Heavenly Tribulation, posible iyon, pero hindi ko inirerekomenda na gawin mo iyon. Huminga ng malalim si Yegang at nagpatuloy, kung gagawin mo iyon, maliban na lang kung ang mga tao sa loob ng kaharian ay hindi kailanman lalabas, sa sandaling gawin nila iyon, isang kalamidad ng pagkalipol ang tiyak na darating sa kanila. Ito rin ay isang kapighatsang itinakda ng mga patakaran ng langit na daw, at walang sino man ang makakaligtas dito. Naiintindihan ko, napagtanto ni Yusuf Zok ang lahat ng marinig ito. Ang mga patakaran ng makalangit na daw ay hindi gaya ng sinasabi sa mga alamat, na nagpapahintulot sa isang tao na umakyat sa langit kasama ang kanilang mga tagasunod, sa halip, ang mga patakaran ay nakatarget sa bawat individual at bawat nilalang. Kaya naman, kung aakyat siya sa mas mataas na antas, depende ito kung kayang protektahan ng Blue Sea at Cloud Sky ang sarili laban sa mga pukana ng Heavenly Daw. Siyempre, may napakasimpleng paraan para masubukan kung kayang protektahan ng Blue Sea at Cloud Sky ang mga puwersa ng Heavenly Daw at Heavenly Tribulation. Iyon ay para hayaan si Yegang at ang iba pa na manawagan ng Immortal Tribulation. Kung hindi nila ito maramdaman o matawag, nangangahulugan ito na lahat ng nasa loob ng Blue Sea at Cloud Sky ay maaaring madala niya sa mas mataas na antas nang hindi siya masasaktan. Kung hindi, kung mararamdaman nila ang kapigatian sa langit, walang paraan para makasama ang lahat. Isa pang bagay, may alam ka bang ibang paraan para makapasok sa mas mataas na antas? Biglang tanong ni Yusuf Zok. Wala naman. Agad na umiling si Yegang at ang apat. Ang mga taong mula sa mas matataas na antas ay maaaring makapasok sa mas mababang antas, ngunit ang mga taong mula sa mas mababang antas ay walang ibang paraan upang makapasok sa mas matataas na antas maliban sa Immortal Tribulation. Walang mga sikretong daanan, walang mga porma sayon ng teleportasyon. Kahit na mabuksan mo pa ang kawalan, hindi mo mararating ang mas mataas na antas. Bakit naman? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Ito ang mga patakaran ng makalangit na daw. Maliban na lang kung malalabag mo ang mga patakaran ng Heavenly Daw, hindi iyon magagawa, sagot ni Yegang. Sige, patuloy mong gagabayan si Evander Zok sa pagiging tao at tuturuan ang aking mga kamag-anak sa kanilang cultivation. Salamat, binawi ni Yusuf Zok ang kanyang telekinesis, at sa isang iglap, lumiit ang kanyang katawan at nawala siya sa itaas ng Central Star. Hindi pa sumasagot si Elijah Birch sa kanya hanggang ngayon, kaya malamang na hindi komportable ang kinalalagyan ni Elijah Birch, o marahil, maaaring umakyat din si Elijah Birch. Kaya naman, hindi na naghintay pa si Yusuf Zok at agad na nag-teleport doon sa pamamagitan ng isa pa niyang avatar na palaging nasa labas.
Ang avatar na ito ay palaging kasama ng 73 dakilang demonyo. Sa pangunguna ni Jonah Birch at ni Devon King, halos walang tigil silang naglalakbay patungo sa Bright Moon Star, nang walang tigil para huminga. Malayo nga ang Bright Moon Star sa Central Star. Ang mga taong ito ay isang buwan nang naglalakbay at kalahati pa lamang ng distansya ang nalakbay nila. Ang biglaang paglitaw ni Yusuf Zok ay ikinagulat ng lahat ng malalaking demonyo, dahil ang dating avatar ni Yusuf Zok ay hindi nakikita at sumusunod ng hindi ipinapakita ang sarili, kaya hindi alam ng mga malalaking demonyo. Siyempre, pagkatapos ng unang pagkabigla, agad na lumuhad ang mga dakilang demonyo at sabay-sabay na pinuri ang kanilang Panginoon. Pakawalan mo ang iyong kaluluwa at pumasok sa aking Blue Sea at Cloud Sky, Devon King, manatili ka, utos ni Yusuf Zok, at kasabay ng paghila ng kanyang manggas, pinaponte niya ang 73 dakilang demonyo sa Blue Sea at Cloud Sky, habang nagpatuloy siya sa paglalakbay kasama si Devon King. Kumusta ang sitwasyon sa Bright Moon Star, nakausap na ba ninyo sila? Tanong ni Yusuf Zok habang nagmamadali silang umalis. Ligtas naman doon. Total, matataas ang mga bundok at malayo ang emperador. At nagmamadali kami sa daan nitong mga nakaraang araw, walang mas mabilis kaysa sa amin. Kaya malabong may makarating doon bago tayo, sagot ni Devon King. Salamat sa mga taong ito, biglang nagpahayag ng pasasalamat si Yusuf Zok. Dahil maging si Miles O'Brien man o ang kapatid niyang si Sarah Zok, kasama nila si Devon King at ang iba pa, kaya tiyak na mas aalagaan ng mga taong ito ang kapatid niya at si Miles O'Brien. Magkaibigan naman tayo kung tutuusin, at sa ibang bansang ito, nararapat lang na magsama-sama para sa init. Kung hindi, hindi makakabuo ng kagubatan ang isang puno lamang. Pero ngayon, dahil gaya ka na ng dati, nangingibabaw ka saan ka man magpunta, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan, at sa halip, maaari na tayong mag-focus sa paglinang at pag-akyat. Umakyat. Hindi ko inirerekomenda na ipagpatuloy mo ang paglilinang ng nasa isip mo iyan, singit ni Yusuf Zok habang umiiling. Bakit hindi? Nagtatakang tanong ni Devon King. Pagkatapos mong umangat, ang iyong kalagayan ay magiging 100 beses na mas malala kaysa ngayon. Bakit naman? Hindi pa rin maintindihan ni Devon King, hindi malinaw sa kanya ang ibig sabihin. Ipapaliwanag ko sa inyo kapag may pagkakataon, pero sa pangkalahatan, hindi ko inirerekomenda na umakyat kayo. At kumusta ka naman? Mahayana ka na ngayon, hindi na magtatagal at tatawirin mo ang kapigatian at haharapin ang immortal na kapigatian, ano ang gagawin mo kung gayon? Hindi rin aakyat. Siyempre, kailangan kong umakyat, pero iba para sa iyo, umiling si Yusuf Zok at sinabing. Oo, iba ka sa amin, pero kung aakyat ka, bakit hindi kami makaakyat? Inikat ni Devon King ang kanyang mga mata at sinabing. Saan ba nanggagaling ang lahat ng ito, bakit at bakit? Sige, suntukin mo pa ako, tingnan mo kung hindi kita sasampalin, babala ni Yusuf. Tingnan mo kung hindi kita gugulatin, itinaas ni Devon King ang kanyang boses. Sa puntong ito, sabay na humagalpak ng tawa ang dalawang lalaki. Anong nakakatawa? Ibahagi ninyo sa akin ang kagalakan. Bigla, habang tumatawa ng malakas sina Yusuf Zok at Devon King, isang banal na pananaw ang bumalot sa kanila, at isang boses din ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Ang boses ay napakabanayad at may kasamang mapaglarong pang-aasar. Hindi nakilala ni Yusuf Zok ang boses, gayon din ni Devon King, gayon paman, sa sandaling ito, kapwa nanigas ang kanilang mga balahibo. Kasalukuyan silang lumilipad, hindi nagte-teleport, at si Yusuf Zok ay lumilipad sa pagitan ng mga bituin. Dahil sa nakita niyang masyadong mabagal ang teleportation formation at kinailangan niyang lumiko ng maraming beses, gumalaw siya sa mabituing kalangitan patungo sa direksyong itinuro ni Devon King. Walang ikatlong tao sa buong mabituing kalangitan. Huminto si Yusuf Zok at, sa isang iglap, pinalawak ang kanyang telekinesis upang masakop ang ilang bilyong milya, na bumabalot sa lahat ng kalapit na mga bituin. Gayunpaman, ang talagang nagpalungkot sa puso ni Yusuf ay sa loob ng kanyang telekinesis, wala siyang nakitang kahit isang tao, lahat ng kalapit na planeta ay mga patay na bituin, walang hininga ng buhay na matatagpuan, at wala ni isang kaluluwa na makikita sa mabituing kalangitan.
Hindi mo na kailangang maghanap, malayo na ako sa iyo, lumipad ka pasulong ng 10 hininga, at makikita mo ako. Muling sabi ng boses. Nang inig si Yusuf Zok sa buong katawan, mas malawak pa ba ang sakop ng divine sense ng taong ito kaysa sa sarili niyang 24 na bilyong milya. Hindi makapaniwala si Yusuf Zok at dahil wala siyang oras para mag-isip, agad niyang pinapante si Devon King sa Blue Sea at Cloud Sky, at pagkatapos ay gumawa ng magkakasunod na malayuang pagtalon. Pagkatapos ng humigit kumulang 6 na pagtalon, na sumasaklaw sa layong 60 hanggang 70 bilyong milya, sa wakas ay nakakita si Yusuf Zok ng 2 figure, isa na nakasuot ng puting damit at isa na nakasuot ng itim na damit. Isa na nakaputi, gwapo at matikas, ang isa naman ay nakaitim, walang kapantay na kasuklam-suklam. Si Landon Torres, ang batang bulag. Mabilis na lumapit si Yusuf Zok nang makita ang dalawa. Haha, natatandaan mo pa ako. Si Landon Torres, na dating gustong kunin si Yusuf Zok bilang disipulo, ay tumira kasama niya ng ilang araw sa Chicken Mountain, kinuha si Evander Zok, iniligtas ang sarili niyang mga kamag-anak, at kalaunan ay kinuha si Sandy, ay tumawa ng malakas. Ang itsura niya ay katulad pa rin ng dati niyang itsura ilang taon na ang nakalipas, na parang hindi siya nagbago. Nako, nakasuot ng itim na roba, matangos na bibig at pisnging unggoy, may 2 maliliit na bigot, ang kanyang mga mata ay makikitid lamang at kitang-kita ang puti. Si Evander Zok ay sumugod at lumuhad sa paanan ni Yusuf Zok, nakaawang ang bibig, at walang humpay na sumisigaw. Si Evander Zok ay ipinanganak na may mahinang paningin at walang dila, kaya hindi siya makakita o makapagsalita. Tumayo ka, ganito kalaki na, tumayo ka. Hinayla ni Yusuf Zok patayo si Evander Zok at saka marahang hinimas ang ulo nito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 963 binubura ng isang daliri ang mga bituin. Senior, tanggapin mo muna ang aking pana. Matapos tapikin ang ulo ng batang bulag na si Zok, malalim na yumuko si Yusuf Zok kay Landon Torres. Kahit ano pa man ang kanilang unang pagkikita ilang taon na ang nakalilipas o ang pagsadyep ni Torres sa kanyang mga kamag-anak kalaunan, ang mga ito ay malalaking pabor, at hindi kailanman nakalimutan ni Yusuf Zok. Ang kanyang pagyuko ay taos-puso at taos-puso. Ngumiti si Landon Torres, tumanggo habang sinasabing, ang bilis ng iyong paglaki, higit pa sa inaasahan ko. Kailangan ang pagbati, maaari ko bang itanong, Senior, nasaan si Sandy? At saka, alam mo ba kung patay na si Ember Vance? Biglang nag-aalalang tanong ni Yusuf Zok. Umakyat na si Sandy. Kapag narating mo na ang Element World o ang mas matataas na realm, dapat mo siyang makilala. Tungkol naman kay Ember Vance. Hindi ko alam. Umakyat na rin si Sandy. Kailan sila umakyat? Gulat na bulalas ni Yusuf Zok. Siyempre bago naging immortal nang hindi nahuhulog, mga 3,000 taon na ang nakalilipas, sagot niya. Ha, pagkarinig sa mga salita ni Landon Torres, nakaramdam si Yusuf Zok ng isa na namang pag-agos ng pagkabigo sa kanyang dibdib na hindi niya mailabas. Sige, pumunta ako rito para makita ka dahil sa 3 dahilan, hindi nagbigay ng masyadong paliwanag si Landon Torres ngunit sa halip ay itinaas niya ang 3 daliri at sinabing, una, hindi ka maaaring bumalik sa Saint Dragon Continent. Bakit? Sandaling natigilan si Yusuf Zok. Bumaba na ang mga immortal sa kontinente ng Saint Dragon. Kung babalik ka, tiyak na mamamatay ka, paliwanag niya. Bumababa ang mga immortal. Senior, baka hindi mo alam ito, pangungot siya ni Yusuf Zok. Ilang araw na ang nakalipas, 8 sugo ng langit ang bumaba sa Central Star at napatay ko ang 4 sa kanila, ang iba ay tumakbo pabalik. Kaya, hindi naman talaga ako takot sa mga immortal. Sa tingin mo ba talaga ay wala kang talo? Sabi ni Landon Torres, umiling na may mapang asar ng ngiti. Ang 8 na bumaba ilang araw na ang nakalipas, sila ba talaga ay mga immortal? Sa itaas ng ating mga ulo, naroon ang Element World, sa itaas ng Element World ay may mas mataas na kaharian, at tanging sa itaas lamang nito ay ang Immortal Realm. Ang 8 bumaba kanina ay taga-Element World lamang. Tinatawag din silang mga immortal, ngunit hindi sila. Hindi, bueno, kung gagamitin ang ekspresyong galing sa bayan mo, para silang mga kawani na walang formal na appointment, iba sa mga itinalagang opisyal, paliwanag niya.
Mga kawaning walang formal na appointment at mga itinalagang opisyal. Nanlaki ang mga mata ni Yusuf Zoc, nagulat na alam pa ito ni Landen Torres. Nanirahan ako sa bayan mo ng maraming taon, sabi ni Landen Torres nang may pagkibit-balikat. Kaya dapat mong maunawaan na ang mga sagong celestial at mga immortal na bumababa ay may malaking pagkakaiba, kaya, ang iyong pagbabalik ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Ano ang ginagawa nila sa Saint Dragon Continent kung gayon? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zoc. Naghahanap ng paraan upang makapasok sa iyong tinubuang bayan. Ang ilan ay matigas ang ulo at obsessive, nangangakong hindi susuko hanggat hindi nila nakakamit ang kanilang layunin, kaya ginagawa nila ang anumang paraan upang matupad ang kanilang mga hangarin. Siyempre, makakaasa kayo, ang inyong bayan ay isang kakaibang bituin. Dahil isinara ang dimensional passage noong nakaraan, pansamantala itong tinatakan, kaya hindi sila makapasok. Paano naman ang pangalawa at pangatlong bagay? Ang pangalawang bagay, sumama ka sa akin, bibigyan kita ng kayamanan, aniya. Saan? Bigyan mo ako ng kapalaran. Tiningnan siya ni Yusuf Zoc ng kakaiba. Oo, bibigyan kita ng kapalaran, pero kailangan mo rin akong gawan ng maliit na pabor, at iyan ang pangatlong bagay. Walang problema, senyor. Ano man ang iutos mo, susundin ko ng walang pag-aalinlangan. Sabi ni Yusuf Zoc habang nakayuko. May malaking ugnayan tayo, at dahil maaaring malampasan mo ako balang araw, ang tulong ko sa iyo ay tulong din sa aking sarili. Kapag natapos mo na ang iyong cultivation, kakailanganin ko ang tulong mo at isa pang pabor. Hindi ba maituturing na natupad na ang kasalukuyan kong antas ng cultivation? Nakangiting tanong ni Yusuf Zoc. Haha, pagkarinig sa mga salita ni Yusuf Zoc, tumawa ng malakas si Landen Torres. Ang pag-akit ng kaunting star power, ang paggamit ng stellar power ay nangangahulugan na natupad na ang iyong cultivation. Masyado mong minamaliit ang malupit na mundo ng paglilinang. Kaya kung igalaw ang bituin sa harap, magagawa ba iyon ng isang immortal? Tugon ni Yusuf Zoc. Ang bituin ba ang tinutukoy mo? Ikanilim ni Landen Torres ang kanyang leeg, itinuro ang isang napakalaking bituin sa malayo. Oo. Kung gagamitin ko ang buong lakas ko ngayon, dapat ay kaya ko itong igalaw. Tumanggaw si Yusuf Zoc. Ang kapangyarihang magpagalaw ng isang planeta sa mabituing kalangitan sa pamamagitan lamang ng lakas ng isang tao, anong uri ng kapangyarihan iyon? Ito ay banal na kapangyarihan. Gayunpaman, habang ipinagmamalaki ni Yusuf Zoc ang kanyang sarili, biglang iginalaw ni Landen Torres ang kanyang palso at iniunat ang isang daliri. Ang daliring iyon, sa gitna ng mabituing kalangitan, ay naging isang napakalaking daliring ethereal, pagkatapos ay marahang hinawakan ang bituin na iyon. Kasabay ng isang putok, habang gulat na pinapanood ni Yusuf Zoc, ang napakalaking bituin na iyon ay nabasag ng daliri ni Landen Torres. Sa katunayan, sa kabila ng napakalayong distansya, sa isang pindot lang ng kanyang daliri, napasabog ni Landen Torres ang napakalaking planetang iyon, na ikinalat ang hindi mabilang na mga piraso sa mabituing kalangitan. Kumusta naman, kasing lakas mo ba ako? Nakangiting tanong ni Landen Torres. Lumunok si Yusuf Zoc, agad na umiling, hindi naman. Maaaring nagawa sana ng buong lakas niya na itulak ang bituin na iyon, hindi alam kung gaano kalayo o gaano kalakas, ngunit nawasak ni Landen Torres ang planetang iyon gamit lamang ang isang daliri. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Yusuf Zoc ng ganito kalalim na divine skills, ang unang pagkakataon na naramdaman niya na si Landen Torres ay talagang isang hindi malalampasan na puwersa. Napakalakas. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang kasalukuyan kong lakas sa gitna ng ilang tunay na powerhouse ay parang bituin na iyon, sa tingin mo ba ay tapos na ang iyong cultivation? Mahinahong tanong ni Landen Torres. Senior, hindi ka naman siguro isang ordinaryong cultivator, di ba? Hindi man lang isang Earth Immortal. Isa ka bang immortal? Napagtanto ni Yusuf Zoc. Bahagyang ngumiti si Landen Torres, malalaman mo rin sa hinaharap. Tara na, bibigyan mo na kita ng kapalaran, at saka tungkol sa maliit na pabor na kailangan ko. Aniya, habang naghahandang ilayo si Yusuf Zoc. Teka, kailangan kong pumunta sa Bright Moon Star para sunduin ang kapatid ko at ang iba pa. Agad siyang pinigilan ni Yusuf Zoc, pagkatapos ko silang sunduin, sasamahan na kita. Oh,
Maliwanag na bituin ng buwan. Tumanggaw si Landon Torres, ihahatid kita roon. Pagkasabi nito, ikinumpas niya ang kanyang manggas, at agad na hindi makagalaw si Yusuf Zoc. Habang tila umiikot ang mundo sa paligid niya, isang itim na butas ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Landon Torres, nilamon siya at ang munting bulag na si Zoc habang sila ay pumapasok sa itim na butas. Whoosh! Ilang segundo lang ang lumipas, gulat na napagtanto ni Yusuf Zoc na nakatayo na siya sa labas ng isang tarangkahan sa bundok na nagngangalang Zengisek. Ganito kabilis. Natakot si Yusuf Zoc, gaano nga ba kalakas si Landon Torres? Sino ba talaga siya? Sige, maraming mga bata ang nandito, pero sama-sama tayong pumasok sa loob. Pero sabihin mo sa kanila na bilisan at iimpake ang mga gamit nila, may mga 3 buwan pa tayong lalakbayin. Paalala ni Landon Torres. Sige, walang problema, tara na. Naglakad si Yusuf Zoc papunta sa gate ng Zengisek at kumatok ng malakas. Langit-ngit, pagkatapos niyang kumatok ng 2 beses, biglang bumukas ang mga gate, at agad na lumabas sina Sarah Zoc at Dream Morrow, kasama si Ross Trujillo, na may dalang espada sa kanyang baywang, at kasunod ang iba pa. Kuya, inihagis ni Sarah Zoc ang sarili sa kanya, at masiglang nagsisiksikan ang iba. Biglang nagsalita si Landon Torres ng mahinang tunog ng pagkagulat, at lalong tumangala habang pinagmamasdan si Ross Trujillo, na may hawak na espada sa kanyang baywang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 964 na mga taunang singsing. Medyo nagmamadali si Landon Torres, kaya hindi sila nagtagal sa sektang Zengi. Wala pang kalahating oras, matapos ipadala ni Yusuf Zoc sina Sarah Zoc at Ross Trujillo at iba pa patungo sa Blue Sea at Cloud Sky, siya at si Landon Torres ay umalis na. Pumasok din ang munting bulag na si Yusuf sa dagat na asol at langit na may ulap. Senior, noong nakita mo si Trujillo dati, parang may napansin ka sa kanya. May kakaiba ba sa kanya? Pagkatapos maglakbay kasama si Landon Torres, agad na nagtanong si Yusuf Zoc. Napaka-misteryoso ng kanyang mana. Maaaring hindi mas mahina ang mga tagumpay niya sa hinaharap kaysa sa iyo, kaya ayos lang na makipagbalikan ka sa kanya sa ngayon, pero sa hinaharap, mas mabuting hayaan mo na siyang mag-isa, kung hindi, malilimitahan nito ang kanyang pag-unlad. Sige, naiintindihan ko. Hindi na nagtanong pa si Yusuf Zoc. Matapos tumango, nagpatuloy siya, hindi ba maaaring gamutin ang sakit sa mata ni Little Yusuf? Mayroon akong isang uri ng mahiwagang gayuma na maaaring makapagpagaling dito. Naalala niya na sinubukan niyang gamutin si Munting Yusuf noon, ngunit hindi ito naging epektibo. Gayunpaman, ang Purple Droplet ay nag-upgrade na sa Dew of Merit, kaya hindi dapat magkaroon ng masyadong malaking problema. Bakit kailangan pang gamutin? Ganti ni Landon Torres. Natigilan sandali si Yusuf Zoc, hindi siya makakita, hindi makapagsalita. Hindi ba masakit iyon? Paano mo nalaman na nasasaktan siya? Bahagyang ngumiti si Landon Torres, bagamat hindi siya nakakakita, nakikita naman ang puso niya. Kahit hindi siya makapagsalita, kaya pa rin niyang makipag-usap sa iyo gamit ang puso niya. Mabuti na sa ganitong paraan, hindi na kailangang gamutin siya. Bukod pa rito, ang pagpapagaling sa kanya ay maaaring hindi naman talaga magandang bagay para sa kanya. Dahil nga sa kanyang likas na mga depekto kung bakit siya ay pambihira. Kung mawawala sa kanya ang mga likas na depektong iyon, marahil ay mawawala na ang kanyang pambihirang kalikasan. Ano ang nagpapatangi sa kanya? Mausisang tanong ni Yusuf Zoc. Haha, malalaman mo rin sa hinaharap, tawa ni Landon Torres ng malakas. Sige, may isa pa akong gustong itanong sa iyo. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at nagpatuloy, maiiwasan ba ng aking aswal na dagat at ulap na langit ang mga paghihirap ng langit? Kung dadalhin ko ang Blue Sea at Cloud Sky kasama ang aking mga kamag-anak sa Element World, magkakaroon ba ng problema? Walang problema, tumanggo si Landon Torres. Ang dagat na asol at langit na may ulap ay talagang isang natural na nakatagong lupain na umiiral sa 3 kaharian ngunit hindi bahagi ng 3 kaharian. Ang pagkakabuo nito ay sangakop sa paglikha ng langit at lupa, na napakabihira at mahirap makuha, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa makalangit na kapigatian. Sa loob nito, hindi ka madarama ng heavenly daw.
Kaya sinasabi mong walang problema kung sabay kaming aakyat ng mga kamag-anak ko. Nasa sabik na sabi ni Yusuf Zok. Hindi naman gaanong kalaki ang problema. Kapag umabot ka na sa isang tiyak na taas, dalhin mo sila sa Linglong Pond, ng Immortal Realm para maligo, at direkta silang magbabago bilang mga Golden Immortal, nang hindi man lang nararanasan ang mga paghihirap. Ano, may ganoong lugar ba? Gulat na bulalas ni Yusuf Zok. Haha, tumawa ng malakas si Landon Torres, maraming bagay ang lampas sa iyong imahinasyon. Siyempre, ang premisa ay dapat kang magtrabaho ng husto at lumakas. Ang nabanggit ko lang ay ang Immortal Realm, hindi ang Element World o ang Superior Element World kung saan ka aakyat, kaya malayo pa ang lalakbayin mo. Nabalitaan kong hindi mo raw kailangang umakyat para makapunta sa Immortal Realm, di ba? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Oo nga, tumanggo si Landon Torres. Pagkatapos mong umakyat sa mundo ng mga elemento, pumunta ka man sa Superior Element World o sa Immortal Realm, hindi mo na kailangang umakyat muli, ngunit kailangan mo ng sapat na cultivation level at mga kwalifikasyon. Unti-unti mo itong maiintindihan kapag nalaman mo na. Hindi pa ako masyadong makapagkukwento sa iyo sa ngayon, dahil hindi iyon makakatulong sa personal mong paglago. Kaya saan tayo pupunta ngayon? Ang tagal mo na akong binubuhat habang lumilipad, pakiramdam ko ay umalis na tayo sa Origin Star System, hindi ba? Pagkatapos lumabas sina Yusuf Zok at Landon Torres, si Landon Torres na ang palaging bumubuhat sa kanya sa mga bituin. Bukod dito, ang paglalakbay ni Landon Torres ay kinabibilangan ng pagbubukas ng isang black hole, pagkatapos ay pagtalon palabas mula sa isa pang black hole, na gumagalaw sa napakabilis na bilis. Alam ni Yusuf Zok na ang binubuksan ni Landon Torres ay ang tinatawag na mga wormhole ng mga siyentipiko, mga distansyang lampas sa kanyang imahinasyon. Nangangahulugan ito na si Landon Torres ay daan-daan, o libu-libong beses pang ang mas malakas kaysa sa kanyang inaakala. Umalis sa Origin Star System. Paano naging ganito kabilis? Hindi masukat ang laki ng eroplano ng Origin Star System. Wala pang 1% nito ang na-explore ng mga magsasaka rito, ang natitirang 70% ay hindi alam ng mga tao rito. Ano, ganoon ba kalaki ang Origin Star System? Gulat na gulat si Yusuf Zok. Ano ang naisip mo? Naniniwala ka ba na ang isang mortal plane ay kasing laki lamang ng inaakala mo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa iba pang 70% ng Origin Star System, may mga cultivator, may mga immortality cultivation sect, at iba't ibang puwersa. Siyempre, ang mga lugar na iyon ay mas kalat-kalat at hindi kasing iisa ng isang ito. Ano kaya ang magiging hitsura niyan? Hindi maisip ni Yusuf Zok. Nakasentro ang lahat sa mga planeta dahil bukod dito, ang ibang mga lugar ay walang mga porma sayon ng teleportasyon, at kahit ang isang second-level Earth Immortal ay hindi kayang tahakin ang walang katapusang mabituing kalangitan. Kaya, ang ilang mga planeta ay may mga imperyo, ang iba ay tinitirhan ng mga katutubo, at ang ilan ay sinasakop ng mga sekta ng paglilinang ng immortalidad, at iba pa. Kung ganoon, saan mo ako dadalhin ngayon? Saang imperyo ako gagawing emperador? Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Sige, kung gusto mong maging emperador, itatapon na lang kita sa isang mortal na planeta na walang mga cultivator. Kung magkagayon ay ituturing kang isang Diyos at emperador, na may mga babae, kayamanan, kapangyarihan, lahat ay para sa iyong sarili. Ano ang tunog niyan? Mas gugustuhin ko pang huwag, umiling si Yusuf Zok. Hindi siya interesado doon. Senior, simula nang pumunta ka sa bayan ko, alam mo na ba kung ano ang pakiramdam ngayon? Pagkatapos ng mahigit 3,800 taon, hindi ko maisip kung anong mga pagbabago ang pinagdaanan nito. Biglang sabi ni Yusuf Zok, na may nostalgic na nararamdaman. Nag-isip sandali si Landon Torres, alam mo ba kung ano ang pinakasimpleng kondisyon para sa pag-iral ng lahat ng bagay sa mundo? Ano iyon? Likas na tanong ni Yusuf Zok. Panahon. Bumantong hininga si Landon Torres, dahil sa panahon, ipinapahiwatig nito na ang lahat ng bagay sa mundo ay umiiral. At kapag huminto o umatras ang oras, lahat ng bagay sa mundo ay maglalaho o hindi na makikita. Senior, hindi ako nakatapos ng middle school, hindi ako magaling sa physics. Maaari mo ba itong ipaliwanag sa paraang mas mauunawaan ko? Nahihiyang tanong ni Yusuf Zok. Haha,
Ang paglinang ng immortalidad ay pisika rin, alam mo yan. Kung hindi mo nga kayang intindihin ang pisika, paano mo malilinang ang immortalidad? Tumawa ng malakas si Landon Torres, natutuwa kay Yusuf Zoc. Sumunod si Yusuf Zoc na may mapait na ngiti. Napakahina niya sa pisika, ang alam lang niya ay tila may oxygen sa tubig at hindi man lang niya alam ang formula para sa pulbura. Ang gusto ko talagang sabihin ay mayroong bilis na tinatawag na mas mabilis kaysa sa liwanag, at isa pa na tinatawag na anom pace. Kapag ang bilis mo ay umabot sa 1 taon, mapapabilis mo ang oras o kaya'y ibabalik ito sa dati. At kapag nakakahakbang ka ng 3,800 hakbang taon-taon ng sabay-sabay, kung tatayo ka rito at hahakbang pabalik sa iyong bayan, magiging katulad ito noong umalis ka. Naiintindihan mo na ba ngayon? Pagbabaliktad ng panahon. Natulala si Yusuf Zoc. Halos pareho lang ang ideya. Tumanggo si Landon Torres. Sa pagkakaalam ko, maraming parallel universe na may mga teknolohikal na sibilisasyon ang may mga anom pace machine. Maaari nilang gamitin ang mga makinang ito upang maglakbay pabalik sa ilang taon o kahit dekada, at iyan ang prinsipyo ng pagbilis ng oras. Kapag ang bilis mo ay lumampas sa liwanag, nalampasan ang konsepto ng oras, maaari kang bumalik sa nakaraan. Maaaring hindi mo pa rin maintindihan, kaya hayaan mong bigyan kita ng isa pang analohiya. Naisip ni Landon Torres, sabihin mo nga, inabot ka ng 3,800 taon para lumipad papunta rito mula sa iyong bayan. Naglakbay ka ng 3,800 taon para makarating dito. Kung gusto mong bumalik, hindi ba't aabutin din ng 3,800 taon? Oo, agad na tumanggo si Yusuf Zoc. Pero paano kung pwede kang pumunta rito mula sa bayan mo ng minsanan? Hindi mo ba sana pinaikli ang 3,800 taon na iyon? Para sa iba, ito ay 3,800 taon, ngunit para sa iyo, ito ay isang hakbang lamang. Ipinapahiwatig mo ba na, balang araw sa hinaharap kapag kaya ko nang tahakin ang 3,800 taon ng sabay-sabay, maaari akong bumalik sa 3,800 taon na ang nakalilipas. Madali kang turuan, tumanggo si Landon Torres, gayunpaman, sa pagkakaalam ko, wala pang sinuman sa 3 kaharian ng langit, lupa, at tao ang nakamit ito. Pero pwede kang magsikap para maabot ang layuning iyan. Paf, ginagaya mo ako. Halos mabulunan si Yusuf Zoc sa sarili niyang dugo matapos marinig ang mga sinabi ni Landon Torres. Naging matigas ang ekspresyon ni Landon Torres, sa pamamagitan lamang ng mga pangarap matutuklasan ng isang tao ang walang hanggan. Kung wala kang ang pangarap, wala kang makakamit sa buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 965 Mundo ng mga Duwende. Si Yusuf Zoc ay pinatakbo ni Landon Torres sa mabituing kalangitan, na hindi tumigil kahit isang sandali, at sa wakas ay nasaksihan din ni Yusuf ang kalawakan ng mabituing kalangitan. Sa mabituing kalangitan, ang ilang planeta ay may buhay, habang ang iba ay ganap na mga patay na bituin, at ang mga patay na planetang ito ay mas karaniwan. Ang ilang interstellar spaces ay maliwanag, ang iba naman ay madilim. Walang oksiheno, walang hangin, walang grabidad sa mabituing kalangitan, walang umiiral, kaya kahit ang isang second-level Earth immortal ay hindi mabubuhay ng matagal sa mabituing kalangitan. Ang pagtawid sa mabituing kalangitan ay hindi isang bagay na kayang makamit ng mga mortal cultivator. Gayunpaman, para kay Landon Torres, napakadali lang nito. Pagkalipas ng 3 buwan, nakarating ang dalawa sa isang lugar na may matinding liwanag at madilim na sukdulan. Ang kahulugan ng sukdulan ng liwanag at dilim ay ganito kalaki kung kaya't ang isang hakbang pasulong ay papasok sa walang katapusang kadiliman, habang ang isang hakbang paatras ay magpapakita ng mahinang liwanag ng mga bituin, na nagpapakita ng malalayong mga bituin at lumulutang na mga piraso ng meteorite, at iba pa. Nasa unahan na ang huling bahagi, pero ito rin ang pinakadelikado. Dapat kang pumasok sa aking banal na kaharian, kung hindi ay magiging mapanganib ito. Mahinang sabi ni Landon Torres. Anong uri ng panganib ang maaaring mayroon na hindi ko pa nakikita? Hindi ba't nilamon na ako ng itim na butas ng kawalan at nakaligtas pa rin ako? Hindi natakot si Yusuf Zoc, dahil nakita na niya ang malaking bahagi ng mundo. Iba rito, ang lugar na ito ay nagtataglay ng plane twisting power,
isang sandali ng kawalang ingat at ikaw ay magkakapira-piraso, magiging hindi mabilang na piraso. Lakas ng pag-ikot ng eroplano. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yusuf Zok na may pagtataka. Ang dilim sa unahan. Nakikita mo ito bilang kadiliman lamang, ngunit sa katotohanan, maraming magkakatulad na dimensyon na nagsasama-sama sa loob nito. Kaya kung padalos-dalos kang papasok, malamang na mapupunit ka ng mga puwersang umiikot ng mga dimensyon, ang iyong ulo ay maaaring mapunta sa ibang dimensyon habang ang iyong katawan ay mananatili rito, o madala sa ibang mga dimensyon at iba pa. Kalimutan mo na yan, papasok na lang ako sa banal mong kaharian. Nang inig si Yusuf Zok, naiintindihan niya ang katangian ng lugar na ito, isang espasyo-oras ng mga dimensyong nagsasalubong, at pagpasok niya, ang mga bahagi tulad ng kanyang ulo, katawan, mga braso, at mga binti ay malamang na mahahati sa hindi mabilang na mga dimensyon. Kahit na mayroon siyang undying body, natatakot pa rin siya sa sakit ng pagkapira-piraso. Bueno, ilang hinga na lang ang kakailanganin ko para makatawid ako, makapasok sa aking banal na kaharian. Walang seremonsong inilagay ni Landon Torres si Yusuf sa kanyang banal na kaharian. Phew, hindi kalakihan ang kanyang banal na kaharian, mga kasing laki ng isang soccer field, naglalaman lamang ng ilang damit at ilang malalaking ball, wala nang iba. Hindi naghalungkat si Yusuf Zok, sa halip ay umupo siya upang maghintay. Tunay nga, pagkatapos ng 3 o 4 na paghinga, biglang gumaan ang pakiramdam ng buong katawan niya, at saka siya pinakawalan ni Landon Torres. Phew, pagkalabas ni Yusuf Zok, agad niyang napansin ang nakakapreskong simoy ng hangin sa kanyang ilong, na nagpapalakas ng kanyang loob, at nakita niya ang isang luntiang mundo sa kanyang harapan, isang walang hangganang prairie sa lupa na may malinaw na asul na kalangitan sa itaas. Napakalakas at dalisay ng enerhiya rito. Malakas na bulalas ni Yusuf Zok, nasaan ito? Planeta ba ito? Ito ay isang dimensyon, at ang espiritual na enerhiya rito ay ang sa buhay, ibang-iba sa iyong mundo. Bukod dito, ang dimensyong ito ay binubuo lamang ng mainland na ito, kung saan ang araw at buwan lamang ang nagpapalitan sa kalangitan. Ito ang eroplanong duwende, Elf Plane. Sandali na nagulat si Yusuf Zok, narinig na niya ang tungkol sa ibang mga dimensyon, kabilang ang isang bagay tulad ng Elf Plane, ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng Elf Plane? Walang mga tao rito. Ngumiti si Landon Torres, ang pinakamarami rito ay mga halaman at, pangalawa, mga duwende na malalambot ang katawan. Siyempre, kahit walang mga tao, ang mga halaman dito ay nag-ebolusyon upang maging humanoid, kaya marahil sila ay naging tinatawag na mga diwata. Kaya sinasabi mong may mga grass sprite, tree spirit, ano nga ba ang mga malalambot na duwende? Mga paro-paro, tutubi, langgam, gagamba, at iba pa. May mga paro-paro na diwata, mga espirito ng gagamba, mga sprite ng damo at mga espirito ng puno. Lumiwanag ang mga mata ni Yusuf Zok, iniisip kung ano ang magiging hitsura ng isang damo na naging diwata, at kung magiging maganda ba ang isang paro-paro na diwata. Hindi kita dinala rito para habulin ang kagandahan, sumama ka sa akin, may mga importanteng bagay tayong aasikasuhin. Tila naramdaman ang iniisip ni Yusuf Zok, mahigpit na hinawakan ni Landon Torres ang kamay niya at nagpatuloy sa paglipad. Pagkalipas ng halos isang araw, mula sa malayo, natanon ni Yusuf Zok ang isang puno, isang higanteng puno na ang mga sanga ay nakaunat hanggang sa mabituing kalangitan. Oo, napakalayo na niya sa punong iyon, ngunit napansin pa rin niya ang kalawakan nito. Diyos ko, paanong nagkaroon ng ganito kataas na puno? Hindi makapaniwalang bulalas ni Yusuf Zok. Iyan ang tinatawag na puno ng mundo, ito ang banal na puno ng Elf Plane na ito, isang Diyos na tagapangalaga. Napakalakas nito, at wala kang kapantay. Kung gayon, bakit tayo nandito? Maaari mo bang sabihin sa akin ngayon? Ganti ni Yusuf Zok. Hehe, mamaya ko na sasabihin, ngumiti si Landon Torres at nagpatuloy sa paglipad. Gayunpaman, pagkatapos nilang makalipad ng malayo, biglang nanginig si Yusuf, pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha ng ang mga balumbon ng aklat ng lupa at aklat ng apoy sa kaibuturan ng kanyang isipan ay kusang bumukas. Ang pagbubukas ng dalawang banal na aklat na ito ay nagpapahiwatig na may iba pang mga banal na aklat ng 5 elemento na nasa malapit.
Naramdaman mo ba ang mga iyon ng mga banal na aklat ng 5 elemento sa iyong isipan? Gulat na bulalas ni Landon Torres. Ang biyayang balak mong ibigay sa akin, isa ba ito sa mga banal na aklat ng 5 elemento, partikular na ang aklat ng buhay? Tama, narito mismo ang aklat ng buhay, nakangiting sabi ni Landon Torres. Ibibigay ba nila ito sa atin? Tumanggaw si Landon Torres, napagkasundoan na. Swoosh swoosh swoosh, bigla na lang, maraming figure ang kumari papalabas mula sa matayog na puno at mabilis na dumating sa harap ni Landon Torres. Pagbati sa Diyos na Landon. Pagbati sa Diyos na Landon. Lumuhad silang lahat kay Landon Torres at malakas na pinuri siya bilang isang Diyos. Tiningnan ni Yusef si Landon Torres ng kakaiba, tinawag ba talaga siyang Diyos ng iba? Paligan mo siya, tapos dalhin mo siya sa akin. Inihagis ni Landon Torres si Yusef sa karamihan at saka humakbang papunta sa malaking puno na ang balat ay umaalon na parang tubig, na nagpapahintulot sa pagpasok at paglabas ng walang kahirap-hirap. Ginoo, sumama po kayo sa akin. Isang babae, na napakaganda, na halos hindi makahinga si Yusef, ang dahan-daang yumuko kay Yusef. Salamat, pero hindi mo na kailangang maligo. Hindi ako marumi. Hintayin mo ako, Senior Landon. Si Yusef, na walang balak maligo, ay agad na hinabol si Landon Torres at sumubsob din sa puno. Ginoo, sandali lang. Habang tumatakbo palayo si Yusef, sumunod din ang magandang babae. Bakit ka pa rin sumusunod? Nilayon naming maligo ka upang ang diwa ng buhay ay makapaglinis ng iyong katawan at kaluluwa, na magiging kapaki-pakinabang para sa iyong paglilinang at mabigyan ka ng pinakadalisay na katangiang espiritual na kapangyarihan ng kahoy. Hindi na kailangan, hindi ako sanay na pinaglilingkuran habang naliligo, pero dapat ayos lang ang mga kasama ko, di ba? Natatawang sabi ni Yusef. Nako, walang problema, malaking tulong din ito para sa kanila. Palayain mo sila, Ruby Wood, ikaw ang magayos. Tumanggaw si Landon Torres sa magandang babae. Oo, yumuko si Ruby Wood. Sige, lumabas kayong lahat. Agad na pinakawalan ni Yusef ang lahat ng tao mula sa dagat na asol at langit na may ulap, kasama si Yegang at Diego Jacobs. Nasaan na ba ito? Nagulat ang lahat pagdating nila dahil sa sandaling iyon, nasa loob sila ng katawan ng isang matayog na puno, napapalibutan ng mga inukit na ron na pawang gawa sa mga istrukturang kahoy. Zinnie, magsaya kayong dalawa kasama si Miss Ruby Wood. May mga bagay akong kailangang pag-usapan kay Senior Landon, kamandat si Yusef sa dalawang babae. Medyo nalito ang lahat at hindi alam kung nasaan sila, ngunit sinunod pa rin ang sinabi ni Yusef at lumabas kasama si Ruby Wood. Sinundan ni Yusef si Landon Torres paakyat sa isang paliko-likong hagdanan at di nagtagal, pumasok sila sa isang palasyo. Sa loob ng palasyo ay nakaupo ang isang matandang lalaki, na ang mukha ay puno ng mga kulubot at mapatla, at ang kanyang presensya ay nababalot ng naghihingalong hininga. Nang makita sina Landon Torres at Yusef, ngumisi ang matanda at yumuko. Nadala ko na ang tao, siya nga. Putol ni Landon Torres sa paghabol, sabay turo kay Yusef. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 666 na misyon. Siya ba iyon? Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang nakalaylay na mga talukap, sumulyap kay Yusef Zoc, pagkatapos ay tumango, hindi dapat magkamali ang taong pinili ni Landon Torres. Labis na nalito si Yusef Zoc, hindi niya maintindihan ang tahimik na bagtong sa pagitan ng matandang lalaki at ni Landon Torres. Sige, Yusef Zoc, maaari ka na ring umupo. Gaya ng sinabi ko kanina, ang ikatlong bagay ay nangangailangan ng tulong mo sa isang gawaing may kinalaman sa akin at may kaugnayan din sa Elf Clan. Sinabi ng nauna, kung magagawa, tiyak na hindi ako tatanggi. Yumuko si Yusef Zoc at sinabing, mabuti. Tumanggaw si Landon Torres, ang aklat ng buhay ay nasa kamay ng angkan ng mga duwende. Mamaya, ibibigay sa iyo ng espiritu ng puno ang aklat ng buhay, at kakailanganin mong tulungan siya at ako na makumplito ang isang napakamapanganib na misyon. Nauna, magsalita ka na lang ng diretso, bakit ka pa nagpapaligoy-ligoy? Pinilit ni Yusef Zoc na ngumiti at umiling. Ibinigay man sa kanya ang aklat ng buhay o hindi, kung hihingi si Landon Torres ng tulong sa kanya,
gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, walang paraan para tumanggi siya. Sa mas mataas na antas, sa loob ng Element World, mayroong isang immortal na sekta na tinatawag na Jimmy Campbell Sect. Ang sektang ito ay napakalakas sa Element World at umiiral din sa mas mataas na kaharian sa itaas nito. Ang Jimmy Campbell Sect ang kumokontrol sa Elf Plane, kaya ang mga umaakyat sa Element World mula rito, lahat sila ay nagiging mga sakripisyo para sa Jimmy Campbell Sect. Mga sakripisyo. Anong ibig mong sabihin? Gulat na bulalas ni Yusuf Zok. Dahil ang mga duwende rito ay nagtataglay ng malakas na kapangyarihang espiritual, marami sa mga umaakyat ay pinipino at ginagawang mga elixir, at ang ilang kababaihan ay nagiging laruan o alipin para sa mga matataas na ranggong miyembro ng sekta. Baliw yan. Kumunat ang noo ni Yusuf Zok. Ang sektang Jimmy Campbell na ito ay lubos na hindi makatao. Sa makatuwid, ang Elf Clan ay naging lubhang hinahanap-hanap sa Element World o mas matataas na realm, kahit nasa Immortal Realm. Natatakot umakyat ang mga tao rito, ngunit kapag dumating ang panahon, kailangan nilang umakyat at wala rin silang anumang kapangyarihang lumaban. Kung gayon, paano ako makakatulong? Tugon ni Yusuf Zok. Kung walang hindi inaasahang mangyayari, dapat ay mabilis kang makakapag-cultivate patungo sa huling yugto ng tribulation at pagkatapos ay aakyat, tama ba? Tanong ni Landon Torres. Oo, kung gusto ko pang umakyat, matagal ko nang ginawa iyon. Tumanggaw si Yusuf Zok. Kaya, nakangiting sabi ni Landon Torres, pagkatapos mong matanggap ang aklat ng buhay, ipapadala kita sa ibang antas para umakyat, at pagkatapos ay papasok ka sa sekta ni Jimmy Campbell. At saka hahayaan din nila akong gawing elixir. Inikat ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata. Hindi ka naman kabilang sa Elf Clan, bakit ka nila pipinuhin para maging elixir? Tinitigan ni Landon Torres si Yusuf Zok at saka nagpatuloy, gayunpaman, kapag naakay ka na sa Jimmy Campbell Sect, hindi ka dapat magdulot ng gulo, hindi ka dapat maglantad ng iyong sarili, at pumasok sa inner circle ng Jimmy Campbell Sect gamit ang iyong karunungan, at manahimik ka na. Nauna, hindi iyon posible. Agad na umiling si Yusuf Zok, kapag nakuha ko na ang aklat ng buhay, tiyak na magkakaroon ng espiritual na kapangyarihan ang katawan ko, gugustuhin din nila akong pinuhin upang maging isang elixir, paano ko haharapin ang sitwasyong iyon? Dapat ba akong magmakaawa ng tame time na hindi masarap ang aking laman? Pero makikinig kaya sila, hanggat hindi ka kabilang sa Elf Clan, ngunit mayroon ka pa ring espiritual na kapangyarihan, mas gugustuhin kang gamitin ng malaki ng Jimmy Campbell Sect, bakit ka pa nila pipinuhin para maging elixir? Tinitigan siyang muli ni Landon Torres. Nag-isip sandali si Yusuf Zok, kung gayon, ano ang gagawin ko sa pananatili sa Jimmy Campbell Sect? Ang pananatili sa Jimmy Campbell Sect ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo sa maraming paraan, nakangiting sabi ni Landon Torres. Alam mo, maraming tao ang malamang na naghahanap sa iyo ngayon, naghihintay pa nga sa iyong pag-akyat, sa pamamagitan ng pag-akyat mula sa ibang antas, hindi ka mahahanap ng mga naghahanap sa iyo dahil hindi nila iisipin na aakyat ka mula sa ibang antas. Sa ganitong paraan, may tatago mo ng maayos ang iyong sarili at mapapangasiwaan ang iyong sarili. Ang pangalawang benepisyo ay, ang Jimmy Campbell Sect ang pinakatunay na immortal na sekta. Kung matibay mong mapapanatili ang iyong sarili doon, malaki ang maitutulong nito sa iyong paglilinang sa hinaharap. Pangatlo, ang Jimmy Campbell Sect ay maraming mapagkukunan, tulad ng pinakamalakas na mapagkukunan ng alchemy. Ang mga elixir ng Jimmy Campbell Sect ang pinakamasarap sa buong mundo, at ang mga recipe ng kanilang elixir ay napakabihirang makuha. Mayroon ding iba pang mga mapagkukunan, at maaari mo ring mahanap ang mga mapagkukunan na iyong talagang kailangan. Itinuro ni Landon Torres ang kanyang ulo na parang alam niyang may iniisip si Yusuf Zok na blood beads. Sige, mananatili ako, pero ano pa ang dapat kong gawin? Tumanggaw si Yusuf Zok, na pagtanto na kailangan niya nga ng sistematikong paglilinang at pag-unawa sa paglinang ng tunay na kaalaman, bukod pa rito, kailangan niya talagang mabuksan ang mga kayamanan sa loob ng blood beads. Walang dadang ang Campbell Sect ang pinakamahusay na pagpipilian, nagtatago sa loob nito at unti-unting lumalapit, bakit hindi ito tamasahin? Una, magnakaw ng tao. Itinaas ni Landon Torres ang isang daliri at sinabing, mayroon kayong parang blue sea at cloud sky bilang natural na kanlungan,
kaya kapag nanatili na kayo sa dati, dapat kayong magsagawa ng planong pagnanakaw. Bakit hindi mo ako hayaang magnakaw ng mga tao? Halos dumura ng dugo si Yusuf Zoc nang marinig ang sinabi ni Landen Torres. Ayos lang din ang magnakaw ng mga tao, responsibilidad mo yan, pero kailangan mo munang magnakaw ng mga papalaking miyembro ng Elf Clan, para mailigtas ang kahit sino na kaya mong iligtas. Sige, kung kaya ko silang iligtas, gagawin ko. Tumanggaw si Yusuf Zoc at sinabing. Pangalawa, sikapin mong maging sect master ng Campbell Sect sa Element World, hanggat kaya mong maging sect master ng Campbell Sect sa Element World, natulungan mo sana ang buong Elf Clan, at pagkatapos ay hindi na mapapasailalim sa awan ng iba ang Elf Clan. Pangatlo, itinaas ni Landen Torres ang isa pang daliri at sinabing, magnakaw ng mga kayamanan. Kapag naging sect master ka na ng Campbell Sect, magkakaroon ka ng pagkakataong mapalapit sa isang kayamanan na tinatawag na 5-element Skylock. Kailangan mong makahanap ng paraan para nakawin ang kayamanang ito, malaking tulong ito para sa akin. Dahil kapaki-pakinabang ito sa iyo, bakit hindi mo na lang nakawin? Sapat na dapat ang kapangyarihan mo para nakawin yan, di ba? Kakaibang sabi ni Yusuf Zoc. Ang 5-element Skylock ay hindi isang bagay na maaaring lapitan ni Newman, lalo na ako. Sa sandaling makalapit ako rito, mabibihag nito ang kaluluwa ko, umiling si Landen Torres at sinabi. Sige, pumayag na ako. Tumayo si Yusuf Zoc at sinabing. Kaibigan, ang kinabukasan at pag-asa ng aking Elf Clan ay lubos na nakasalalay sa iyo ngayon. Sa ngalan ng aking angkan, nagpapasalamat ako sa inyo, biglang lumuhad ang matandang espiritu ng puno sa harap ni Yusuf Zoc, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Senior, tumayo ka po, ang pagtulong sa iba ay nagdudulot sa akin ng merito at mga biyaya, at may utang na loob ako kay Senior Landen, kaya kapag nakaakyat na ako, tiyak na tutulungan ko ang inyong mga tao mula sa Elf Clan na makatakas mula sa pagdurusa. Agad na tinulungan ni Yusuf Zoc na makatayo ang matandang Tree Spirit, tunay ngang nararapat silang makiramay dahil ang kanilang kapalaran sa Ascension ay masyadong malungkot. Tandaan mo, malaking tulong sa akin ang 5-element Skylock. Kapag nakuha mo na ito, durugan mo ang anting-anting na ito, at saka ako lilito. Iniabot ni Landen Torres ang isang anting-anting kay Yusuf Zoc. Maaari ko bang itanong, Senior, para saan nga ba talaga kapaki-pakinabang ang 5-element Skylock? Tanong ni Yusuf Zoc na may kuryosidad. Nag-isip sandali si Landen Torres bago sumagot, sa loob ng lock, isang taong mahalaga sa akin ang pinipigilan. Naiintindihan ko, pero may isa pang bagay na kailangan ko ng tulong mo. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc at sinabing, may backlash function ang kaluluwa ko, at natatakot ako na pagkatapos ng aking pag-akyat, kung may gagawa ng soul search sa akin, automatikong magre-react ang kaluluwa ko laban sa kanila, na maaaring magdulot ng mga problema. Wala akong magagawa tungkol dyan, kailangan mong umasa sa sarili mong karunungan para harapin ito, agad na umiling si Landen Torres at sinabing. Sige, kung wala ka nang magagawa, hayaan mo na. Walang magawang sabi ni Yusuf Zoc. Ang lakas ng kanyang backlash mula sa Purple Blood Beads ay isang bagay na malamang hindi kayang lutisin ni Landen Torres. Sige, dito muna kami pansamantala sa loob ng 3 araw. Makikita mo rito kung mayroong anumang mga mapagkukunang kinakailangan para sa iyong paglilinang. Pagkatapos ng 3 araw, kapag pinakasalan mo na si Ruby Wood, ireregalo sa iyo ng matandang puno ang aklat ng buhay. Ano? Napatayo agad si Yusuf Zoc nang marinig niya si Landen Torres na nagsasalita, pakasalan si Ruby Wood. Ito ang unang beses na narinig ko ang tungkol dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 967 Bato ng Espiritu ng Buhay. Sa tingin ko dapat mong maunawaan kung bakit ipapakasal sa iyo ng angkan ng mga duwende ang kanilang pinakamagagandang babae. Hindi masyadong nagbigay ng paliwanag si Landen Torres at ang sinaunang puno kay Yusuf Zoc. Sa katunayan, hindi na kailangan ng paliwanag, naunawaan ni Yusuf Zoc ang mga intensyon ng angkan ng mga duwende. Dahil kinuha niya si Ruby Wood para sa kanyang sarili, tunay na nakapagtatag siya ng pakikipagkaibigan sa Elf Clan. Naging manugang din siya ng Elf Clan, at pagkatapos umalis kasama si Ruby Wood, madalas niyang ipaalala sa kanya na huwag kalimutan ang kanyang orihinal na intensyon.
Malaki nga ang naging puhunan ng Elf Clan, at isa rin itong sugal, itinaya nila ang kapalaran ng buong clan kay Yusuf Zok. Siyempre, ang sugal na ito ay nabuo rin sa kanilang tiwala kay Landen Torres. Kung hindi nila pinagkatiwalaan si Landen Torres, bakit ibibigay ng Elf Clan ang dalawa nilang kayamanan sa kanya? Hindi na tumanggi pa si Yusuf Zok dahil alam niyang kung tatanggi siya, hindi rin siya makakabuo ng tiwala. Kuwit. Pagkalipas ng 2 araw, Ginoo, ito ang pinakamahalagang life spirit stone ng aming angkan. 3 lang ang ganitong mga bato namin. Bilang bahagi ng DOT, bibigyan ka namin ng isa. Sa kagubatan ng Elf Clan, si Ruth Wilcox, ang kahangahangang babaeng kilala bilang Ruby Wood, ay magkabalikat na naglakad kasama si Yusuf Zok, habang kumukuha ng isang berdeng bato. Ang batong ito ay parang berdeng diamante, kasing laki ng kamao, at kumikinang sa kamay ni Ruby Wood. Ito ay lubhang maganda at tila may sigla. Dahil 3 lang sila at napakahalaga nila, mas mabuting itago mo na lang. Agad na pagtanggi ni Yusuf Zok, pakiramdam niya ay ikakasal siya sa pamilya nito, parang isang lalaking kinukuha ng mga kamag-anak ng kanyang asawa. Hindi, karapat-dapat kang magmay-ari nito. Matigas ang ulong itinulak ito ni Ruby Wood kay Yusuf Zok, na para bang hindi niya babawiin ang kamay hanggat hindi nito tinatanggap. Mukhang mga 18 o 19 na taong gulang si Ruby Wood. Bagamat wala siyang pinagkaiba sa isang tao, taglay niya ang kasariwaan, isang siglang hindi mailalarawan, na parang isang simoy ng hangin sa umaga o isang diwan ng sigla. May malungkot na ngiti, iniabot ni Yusuf Zok ang kanyang kamay para kunin ang Life Spirit Stone, sabay sabing, ang Life Spirit Stone na ito ay may kasabay ng isang ugong. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, sabay na nanginig ang Life Spirit Stone at ang Purple Blood Beads sa kaibuturan ng kanyang isipan. Pagkatapos, mula sa mga Purple Blood Beads, isang bagzo ng enerhiya ang dumaloy patungo sa Life Spirit Stone sa kanyang palad. Hindi maaaring hayaan ni Yusuf Zok na masipsip ng mga Purple Blood Beads ang Life Spirit Stone, kaya sa isang naisip, agad niyang inilipat ang Life Spirit Stone papunta sa kanyang ring space. Napakabilis ng kanyang aksyon kaya't ang enerhiyang pinakawalan mula sa mga Purple Blood Beads ay hindi tumama sa target nito. Anong problema? Medyo nalito si Ruby Wood nang makita ang nagbabagong ekspresyon ni Yusuf Zok at ang mabilis niyang pagkilos sa pagkuha ng Life Spirit Stone. Kakasabi lang niya na ayaw niya nito. Bakit niya nga ba ito kinuha sa kanyang ring space na parang natatakot na baka bawiin nito? Bakit napakaliit? Wala lang yun. Ang Life Spirit Stone ay nagdulot ng isang ugong sa aking kaluluwa. Natakot akong mabasag ito, kaya inilagay ko ito sa espasyo ko, huminga ng malalim si Yusuf Zok at paliwanag. Shatter. Tumawa si Ruby Wood sa gulat at natutuwang tingin. Ginoo, maaaring hindi mo pa alam, pero ang Life Spirit Stone ay isa sa mga pinaka-hindi masisira at kakaibang bato sa mundo. Kahit ang mga Diyos mula sa kaharian ng langit ay hindi ito kayang basagin, gaya ng sinabi ng Diyos ng ulap. Iyang hindi masisira, gulat na bulalas ni Yusuf Zok. Oo, 3 lang ang tao sa mundong ito, tumanggo si Ruby Wood. Kung gayon, ano ang gamit ng Life Spirit Stone? Tanong ni Yusuf Zok dahil sa kuryosidad. Marami itong gamit, sagot ni Ruby Wood. Kaya nitong buhayin muli ang mga patay, muling buuin ang mga paa at kamay, mangalap ng espiritual na kapangyarihan, tumulong sa paglaki ng mga halamang gamot, sugpuin ang masasamang apoy, pahabain ang buhay, buksan ang kataas-taasang karunungan, at magbigay pa ng buhay sa mga halaman at iba pa, walang katapusan ang gamit nito. Kaya ba nitong buhayin muli ang mga patay? Paano nito binubuhay ang mga patay? Namangha si Yusuf Zok. Ang muling pagkabuhay ay para sa mga ordinaryong tao at mga immortal mula sa mas matataas na antas, ngunit hindi ito gagana sa amin na mga cultivator dahil hinahamon namin ang kalangitan at, kapag namatay na, nagtatapos ang aming landas, paliwanag niya. Nako, nagulat ako. Biglang napagtanto ni Yusuf Zok na ang mga ordinaryong taong namatay ay maaaring mabuhay muli gamit ang batong ito. Kung gayon, paano nabubuo ang Life Spirit Stone? At bakit 3 lang sila? Ang 2 pa, bahala ka, hindi ako magtatanong. Alam din ni Yusuf Zok na walang silbi ang pagtatanong, imposibleng nakawin niya ang mga iyon. Ang Life Spirit Stone ay nabuo sa puso ng tinubuang bayan ng ating Elf Clan.
Mula sa simula ng ating mundo, 3 pa lamang ang nabuo. Ang isa sa kanila ay kasama ng Tree Elder, at ang isa pa ay nasa kaibuturan pa rin ng ating bayan, dahil tanging sa pamamagitan lamang ng Life Spirit Stone sa kaibuturan nito mapapanatili ng ating mundo ang walang hanggang daloy ng espiritual na kapangyarihan. Ano ang iyong palagay tungkol sa ating kasal? Sa wakas ay binanggit ni Yusuf Zok ang isyo ng kanilang kasal. Marahil dahil nakita na niya ang malaking bahagi ng mundo at dumaan sa hindi mabilang na sitwasyon ng buhay at kamatayan, minaliit ni Yusuf Zok ang lahat ng bagay. Hindi niya tinanggihan ang kaayusang kasal na itinakda ni Landon Torres at ng matatanda ng puno, ni hindi siya natuwa o nangangarap tungkol dito. Hinarap niya lang ito ng may mahinahong puso. Ikaw ang unang lalaking taong dumating sa ating mundo ng mga espirito sa loob ng maraming taon. Ako ang nagpasimula ng alok ng kasal, kahit hindi ko alam kung ano ang hitsura mo o kung anong klaseng tao ka. Ang alam ko lang ay para sa kapakanan ng ating elf clan, kaya kong isuko ang lahat. Bukod pa rito, matapos kong makasama ang iyong asawa at pamilya nitong mga nakaraang araw, natuklasan kong isa kang taong may integridad. At gusto ko ring maging una sa elf clan na maaalala sa kasaysayan. Gusto kong makita kung ano ang magiging hitsura ng pagsasama ng ating elf clan at ng isang tao. Nang marinig ang mga salita ni Ruby Wood, lubos na natigilan si Yusuf Zok dahil bigla niyang naisip, paano kung isang araw ay magkaanak si Ruby Wood ng isang batang parang dahon ng damo, bulaklak, o kahit isang panla. Isang linya ng pagkadismaya ang dumaan sa kanyang noo. Anong problema? Napansin ni Ruby Wood na may mali kay Yusuf Zok, at nagtanong siya ng may kuryosidad. Binibining Ruby Wood, alam mo, naniniwala akong ang kasal ay dapat nakabatay sa pagmamahal at damdamin ng isa't isa, hindi ba? Biglang sabi ni Yusuf Zok. Oo, tumanggaw si Ruby Wood. Kaya sa tingin ko dapat nating pag-isipan itong mabuti bago tayo magdesisyon. Pero aalis ka na, kaya paano namin ito maisasaalang-alang? Tanong ni Ruby Wood. Kalimutan mo na yan, sumama ka na lang sa akin pagkatapos bukas. Umiling si Yusuf Zok at naglakad pasulong. Ang kanyang pananaw sa mga pribadong bagay ay naging lubos na walang pakialam, kahit na bumalik na sina Ruth Wilcox at Lily Case, hindi pa rin nila tinupad ang kanilang kasal. Tila naglalaho ang mga pagnanasang iyon habang umuunlad ang kanyang cultivation. Ang kanyang mga nerbiyos, ang kanyang mga iniisip, ang kasiyahan ng laman ay naging opsyonal na lamang, at hindi na siya kasing pabigla-bigla gaya ng dati. Kaya naman, pumayag na siya sa kasal, ngunit ito ay pasalita lamang. Wala siyang partikular na nararamdaman tungkol dito, kung ipipilit ng kabilang panig na magpakasal, papayag na lang siya, at kapag nakapag-asawa na, dadalhin na lang niya ito sa blue sea at cloud sky. Tumigil, bigla, habang ipinagpapatuloy ni na Yusuf Zok at Ruby Wood ang kanilang paglalakbay sa kagubatan, isang lalaki ang lumitaw mula sa isang puno. Nakadamit siya ng mga dahon, may hawak na mahabang sibat, ang kanyang mukha ay may mga guhit na puti at berde, at ang kanyang ibabang bahagi ay natatakpan lamang ng ilang dahon. Tunay ngang nagtatago ang lalaking ito sa puno, hindi napapansin kahit ni Yusuf Zok. Pero kamukha niya talaga ang isang katutubo. Zamor, anong ginagawa mo? Pagkakita ni Ruby Wood sa lalaki na tumalon palabas, agad niyang ibinuka ang kanyang mga braso at ikinulong si Yusuf Zok sa likuran niya. Bakit? Malakas na sigaw ni Zamor, bakit mo gustong pakasalan ang taong ito pagdating niya? Bakit mo siya dapat bigyan ng Life Spirit Stone? Bakit kailangan natin siyang igalang lahat? Ano ba ang meron siya para maranasan ito? Zamor, umalis ka na sa lugar na ito. Si Zok ang pinakaiginagalang na panauhin ng aming elf clan. Iniutos ng matatanda ng puno na si G. Ang katayuan ni Zok ay pangalawa lamang sa Diyos ng ulap. Kung maglalakas loob kang hindi siya igalang, parurusahan ka ng pagkalamon ng nagliliyab na apoy. Hindi, hinahamon ko siya. Halatang naiinis, umungal si Zamor, saka biglang kinagat ang dila at dumura ng sariwang dugo, na agad na bumuo ng blood seal na tumutunog kay Yusuf Zok. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Ruby Wood, ngunit inabot pa rin niya ang blood seal para agawin. Pagkatapos ng 4 na oras, magkita tayo sa arena. Pagkasabi niyan, tumalikod na si Zamor at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 968 masyadong mahina.
Ang Blood Seal ay isang paraan para malutas ng Elf Clan ang mga panloob na alitan. Walang mga kaaway sa Elf Plane, walang pagdanak ng dugo, ngunit hindi ba't karaniwan sa isang maliit na pamilya ang madalas na magkaroon ng mga panloob na alitan, lalo na ang isang buong lahi. Kaya, upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan at sama ng loob sa loob ng lahi, isinilang ang tunggalian ng dugo at ang selyo ng dugo ay naging katumbas ng isang liham ng hamon. Kapag naibigay na ang Blood Seal, ang kabilang panig ay kailangang pumunta sa arena at lumaban sa isang duelo hanggang kamatayan. Pagkatapos nito, lahat ng sama ng loob ay titigil na. Noong una, medyo naguluhan si Yusuf Zok, ngunit kalaunan ay naintindihan niya. Sa unang tingin, tila nag-aagawan si Zamo ng babae dahil sa selos, ngunit ang totoo, hindi naman siya nakikipagkompetensya, kundi sinusubukan ang sarili niya. Ang pagsubok na ito ay tiyak na nagmula rin sa mungkahi ng matandang puno. Nang bumalik sina Yusuf Zok at Ruby Wood sa Sky Ridge ang Ancient Tree, isang pulutong na ang nagtipon sa isang bukas na espasyo sa ilalim nito. Nakaupo rin doon si Landon Torres na may masayang ngiti, naroon din sina Ruth Wilcox, Lily Case, at iba pa at mukhang kinakabahan. Pero wala roon ang matandang puno. Lumapit si Yusuf Zok kay Landon Torres at Bam Ulong, suhestyon ng matandang puno. Nahulaan mo na, hindi na kailangang magsalita ng malakas, walang pakialam na sabi ni Landon Torres. Naiintindihan. Kaya, dapat ba akong sumuko? Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Tumigil ka lang sa tamang sandali. Si Zamo ay inapo ng matandang puno. Kaya, para siyang espiritu ng puno, di ba? Pero alam ba ng matandang puno na bukod sa aklat ng lupa, mayroon din akong aklat ng apoy? Tanong ni Yusuf Zok na may kuryosidad. Hindi niya alam, kaya walang saysay ang laban na ito, sabi ni Landon Torres nang may mapait na ngiti at pag-iling. Sa Elf Plane, lahat ay nagtataglay ng Wood Divine Skills, at ang natural na talento ng bawat isa ay ang Wood Attribute sa 5 Element Attributes. Dati, nabanggit ni Ruby Wood na si Zamo ay sasailalim sa tinatawag na parusa sa sunog, at ang mga salitang ito ay medyo interesante dahil lahat ng tao rito ay takot sa apoy. Ang sakit ng pagkasunog ng mabangis na apoy ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng mga tao ng Elf Clan. Guro Zhang, maaari na ba tayong magsimula? Ang nagtatanghal ng tunggalian na ito ay isang matandang lalaki na tumingin kay Yusuf Zok ng may matalim na titig. Sa katunayan, lahat ng mga duwende rito ay tumingin kay Yusuf Zok ng may masamang hangarin, hindi maintindihan kung bakit nila dapat ipakasal si Ruby Wood sa isang tao o kung bakit nila dapat bigyan siya ng Life Spirit Stone, bukod sa iba pang mga bagay. Ang kasunduang naabot ng matandang puno, si Landon Torres, at si Yusuf Zok ay alam lamang ng apat, bukod sa 3 partido na kasangkot, ang pang-apat na tao ay si Ruby Wood. Sa makatuwid, hindi alam ng mga duwende na si Yusuf Zok ang pumalit sa mahalagang gawain ng pagliligtas ng kanilang lahi pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit. Maaari na tayong magsimula ngayon. Naglakad si Yusuf Zok papunta sa gitna ng arena, sumulyap kay Zamo, at nag-isip sandali bago sinabing, tatayo ako rito at hahayaan kitang suntukin ako. Kung mapapatamba mo ako, panalo ka, at mawawala lang ako. Minamaliit mo ba ang mga samurai ng aming Elf Clan? Nagalit ang lahat ng mga duwende. Sino kaya ang akala ng kasuklam-suklam na taong ito? Maaari na tayong magsimula ngayon. Hindi na makapag-abalang makipag-usap pa si Yusuf Zok sa kanila, habang nagsasalita siya, biglang nanginig ang kanyang katawan, at pagkatapos ay lumitaw ang kakaibang apoy itim na hangin berdeng apoy, na agad siyang nilamon ng berdeng apoy. Sunog. Ang init. Ang tanawin ng berdeng apoy ay natakot ang lahat ng mga duwende at umatras. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Zamo, ngunit bilang isang tunay na mandirigma, kinagat niya ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga braso ay kamanghamanghang nagiba at naging 2 baging, na siyang tumama kay Yusuf Zok. Snap snap, matigas na tumama ang 2 baging na iyon sa katawan ni Yusuf Zok. Gayunpaman, si Yusuf Zok ay nanindigang matatag na parang bato, hindi natinag, samantalang ang 2 baging ni Zamo ang nasunog, at sumigaw si Zamo, winawagayway ang mga baging ng walang ingat at hinahampas ang mga ito sa lupa. Ang laban na ito sa arena ay nakatakdang maging isang komedya. Dati nang nag-aalala sina Ruth Wilcox at Lily Case tungkol kay Yusuf Zok,
Ngunit nang makita ang umaatake na si Zamo na nagkagulo dahil sa apoy, hindi nila napigil ang humagulgol at tumawa. Paano nangyari ito? Ganito pala talaga katikat sa apoy si Zamo. Sa katunayan, si Zamo ay hindi takot sa apoy, sa ordinaryong tunay na apoy, o sa apoy na nililika ng mga cultivator ay hindi kayang saktan siya. Pangunahin itong dahil masyadong dominanti ang apoy ni Yusuf Zok. Isa ito sa 9 na kakaibang apoy sa mundo, ang Black Wind Green Flame, kaya paano ito makakayanan ni Zamo, isang miyembro ng Elf Clan. Nagiging patas ka, kahit alam mong may likas na takot sa apoy ang ating Elf Clan, ginamit mo pa rin itong berdeng strange fire laban kay Zamo. Hindi patas yan. Biglang sumigaw ang isang babae sa karamihan. Tama, hindi patas. Nagsimulang sumigaw ang lahat. Binawi ni Yusuf Zok ang apoy ng nakangiti at sinabing, kung gayon, paano tayo lalaban para maging patas? Ganito na lang. Tila hinihintay ni Zamo na bawiin ni Yusuf Zok ang apoy. Kaya, sa sandaling binawi ni Yusuf Zok ang apoy, biglang isang dosenang ugat ang sumibol mula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pumulupot sila sa kanya na parang mabibilis na ahas, mabilis na humihigpit na parang balak siyang sakalin. Papuri sa buhay, sakripisyo. Ginamit ni Zamo ang kanyang nakamamatay na galaw, at habang kumikislap ang kanyang mga mata, si Yusuf Zok ay naangat ng 12 ng mga ugat. Pagkatapos, isang kakaibang alon ng espiritual na kapangyarihan ang dumaloy sa katawan ni Yusuf Zok patungo sa mga ugat. Ito ang Death Aura. Agad na naramdaman ni Yusuf Zok na mabilis na nauubos ang kanyang puwersa ng buhay. Ang tinaguriang papuri sa buhay ni Zamo ay kumukuha ng kanyang sigla. Ang mahiwagang sining at paraang ito ay napaka-espesyal, hindi nakikita at hindi nahahawakan, ngunit kayang ubusin ng kalaban ang iyong puwersa ng buhay, na mag-iiwan sa iyong katawan at kaluluwa na tuyo. Gayunpaman, hindi malalanta ang kaluluwa ni Yusuf Zok dahil taglay niya ang mga purple blood beads. Maingat niya itong dinaman ng ilang sandali, ngunit hindi rin niya naunawaan ang prinsipyo sa likod ng sakripisyo ng kalaban. Sige, tapos na. Umiling ka. Malamig niyang singgol, at kasabay ng panginginig ng kanyang katawan, sumabog ang walang hanggang star power mula sa loob. Lahat ng ugat na bumalot sa kanya ay agad na naging alikabok, at sumugod siya gamit ang kanyang palad, at tinamaan si Zamo sa dibdib. Siyempre, hindi niya ginamit ang star power sa palad na ito, isa lamang itong ordinaryong suntok. Boom! Kahit na isang normal na hampas ng palad, agad pa ring napalipad si Zamo, gumugulong-gulong na parang saranggola na naputol ang tali, at nahulog sa malayong kagubatan. Dapat mong malaman, gamit ang kanyang 24 na blood beads, kahit hindi niya ginagamit ang star power, malamang ay kaya niyang makahuli ng mga dragon gamit lamang ang isang kamay. Tunay nga, ang kanyang pisikal na lakas ay maihahalin tulad na ngayon sa puwersa ng isang dragon. Kaya niyang hulihin ang mga dragon gamit ang isang kamay lamang at yanijin ang mga bundok. Sige, sumama ka sa akin, sabi ni Landon Torres, na hindi nagsalita dahil ang ganoong laban sa arena ay tungkol talaga sa pambubuli. Sa totoo lang, ang Elf Clan ay talagang mahina, kulang sa anumang kahangahangang divine techniques. Gayunpaman, sila ay may malakas na sigla at mahusay sa pagpapagaling ng mga sugat at pagliligtas ng mga buhay. Ayos lang ang magpagaling at tumulong sa iba, ngunit ang pagpatay ay hindi nila kalakasan. Kung hindi, ang Elf Clan ay hindi magiging katumbas ng karne ni Monk Fuentes sa mas mataas na antas. Ito ay dahil hindi sila malakas at walang kilalang mga individual sa mas mataas na antas. Kasama ang mayaman at dalisay na kapangyarihang espiritual ng buhay sa kanilang mga katawan, magiging kakaiba kung hindi sila itinuring na karne ni Monk Fuentes. Sinundan ni Yusuf Zok si Landon Torres papasok sa higanteng puno at muling humarap sa matandang puno, na ngayon ay may hawak ng isang balumbon. At ang dalawang aklat ng langit sa isipan ni Yusuf Zok ay gumagalaw na, sabik na huni sa pananabik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 969 na tao pa rin ako. Ang aklat ng buhay ay sumanib kay Yusuf Zok ng walang putol, sa ilalim ng interaksyon sa pagitan ng aklat ng apoy at ng aklat ng lupa. Ang aklat ng buhay ay nakatagpo rin ng tahanan sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang aklat na ito ng buhay ay nababalot ng misteryo. Ang balumbon na resulta ng kanyang pagsasama ay, nakakagulat, Blanca.
Tama, tulad noong pinagsanib niya ang aklat ng daigdig ilang taon na ang nakalilipas, noong iniladlad ang aklat ng buhay, isa lamang itong blankong pahina na walang laman sa loob. Siyempre, kahit wala naman, matapos pagsamahin ang aklat ng buhay, naramdaman ni Yusuf Zak ang ritmo ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo, naririnig pa niya ang paghinga ng mga halaman at puno, at naramdaman at nakuha niya ang pinakadalisay na diwa ng puwersa ng buhay. Gayunpaman, ang puwersa ng buhay na kanyang nakuha ay hinigop din ng aklat ng buhay, naglaho ng walang bakas, parang mga isdang sumisid sa dagat. Malabo ang hula ni Yusuf Zak na ang aklat ng buhay ay dapat naglalaman ng mga banal na kasanayan, ngunit nanatili ang mga ito na nakakandado dahil walang sapat na puwersa ng buhay sa loob ng libro, kakailanganin niyang patuloy na sumipsip ng puwersa ng buhay upang mapuno ang aklat ng buhay at mabuksan ang mga ito. Pagkalipas ng isang araw, umalis siya kasama ang lahat, kasama na ang babaeng Ruby Wood. Walang seremonya ng kasal, walang mga ritual na isinagawa. Humingi nga ang kabilang panig ng seremonya ng kasal, ngunit tumanggi siya dahil hanggang ngayon, wala pa siyang naidaos na seremonya para kina Ruth Wilcox, Louis Garrett, at sa iba pa, paano niya nagawang mag-alok ng ganitong pagtrato kay Ruby Wood. Bukod dito, ang tunay na anyo ni Ruby Wood ay isa lamang halaman na tinatawag na rhino grass, sa totoo lang, hindi siya tao, isa lamang halaman na nagkaroon ng kamalayan. Tutuperin niya ang pangako niya sa Elf Clan. Sinubukan nilang itali siya sa pangako ng kasal, at maaari naman niya itong tanggapin, ngunit imposibleng magkaroon ng seremonya ng kasal. Ang pagsasama ni Ruby Wood ang pinakamalaking konsesyon na niya. Senior, may isang bagay akong dapat gawin bago ang pag-akyat sa langit, sabi ni Yusuf Zak kay Landon Torres pagkatapos nilang umalis sa Elf Clan, huminto sa gitna ng malawak na kalawakan ng mga bituin. Ano pa ba ang kailangang gawin? Tanong ni Landon Torres nang nakakunot ang noo. Gusto kong bumalik sa Saint Dragon Continent ng isa pang pagkakataon. Ano? Nagulat si Landon Torres. Hindi ba't nasabi ko na sa iyo na may mga immortal na bumaba roon? Kung aalis ka, siguradong mamamatay ka. Huwag mong isipin na wala kang talo. Hindi, makinig ka sa akin, Senior, paulit-ulit na ikinakaway ni Yusuf Zak ang kanyang mga kamay, kaya kung maging invisible, kaya kung baguhin ang aking anyo, mayroon pa akong mga doppelganger. Hindi ko guguluhin ang mga immortal na iyon, gusto ko lang bumalik. Para malaman kung ano ang nangyari kay Ember Vance. Hindi ko alam kung patay na siya, o kung saan siya namatay. Sa aming bayan, naniniwala kami sa kapayapaan ng aking buhay sa pamamagitan ng paglilibing, kaya kung ako'y aakyat sa langit, para na rin akong pagtalikod sa kanya. Ayokong bigwan siya, kung aalis ako sa eroplanong ito para umakyat ng walang pakialam, wala na ako sa sarili ko. Paano kung tulungan kitang hanapin siya? Pwede ka munang umakyat, huminga ng malalim si Landon Torres at sinabing. Sana ay pumayag ka, Senior. Hindi na nag-aksaya ng salita si Yusuf Zak kundi yumuko ng malalim, hindi umaalis sa kanyang pagyuko. Matigas ang ulo. Sa sobrang inis ni Landon Torres ay bahagyang nanginig ang mga labi niya, sa puntong ito ay tinatalikuran na ni Yusuf Zak ang kasunduan. Hindi naman sa binabawi ni Yusuf Zak ang kanyang pangako, linano na niya ito mula pa sa simula ngunit hindi niya lang ito binanggit. Sinundan niya si Landon Torres papunta sa Elf Plane matapos marinig ang paghingi nito ng tulong, naroon siya para tumulong, pero sino ang mag-aakala na pagkatapos pala ng ascension? Kaya, hindi ito bahagi ng kanyang plano. Bago tumulong, kailangan muna niyang tuparin ang mga hindi pa tapos na hiling niya. Tara na, aabutin pa ng isang taon ang biyaheng ito pabalik-balik. Alam ni Landon Torres na kapag nakapagdesisyon na si Yusuf Zak, hindi na siya babalik o magbabago pa ng isip, kaya binuhat niya si Yusuf Zak at bumalik sa daan na pinanggalingan nila. Mas mabuting papasukin mo ako sa iyong santuwaryo. Tawagan mo ako pagdating natin sa Saint Dragon Continent, mag-iisa ako, magkukultibar, sabi ni Yusuf Zak nang may magaan na ngiti. Mawala ka sa loob, iritadong sabi ni Landon Torres habang inihahagis siya nito sa kanyang santuwaryo. Matapos makapasok si Yusuf Zak sa paraiso ng kuweba ni Landon Torres, tunay siyang nagsimulang maglinang ng mag-isa. Hindi niya ginamit ang Life Spirit Stone para buksan ang blood beads, ni hindi niya sinubukang intindihin ang aklat ng buhay, sa halip,
pumasok siya sa isang estado ng pag-alaala. Gusto niyang pakalmeyan ang kanyang puso at balikan ang kaalamang natamo niya sa mga nakalipas na taon, upang pagnilayan ang sarili niyang buhay. Total, hindi naman magtatagal at aalis na talaga siya sa lugar na ito, marahil. Marahil ay hindi na siya makakabalik sa buong buhay niya, at tatahakin niya ang isang ganap na kakaibang landas. Siyempre, ngayon lang siya makakagalaw pasulong, hindi na makakabalik, at wala nang paraan para makabalik. Marami pa siyang kailangang gawin, at alam niyang ang buhay niya ay nakatali sa tadhana. Pumasok siya sa isang kalagayan kung saan siya ay walang sarili at mangmang, kung saan ang kanyang kaluluwa ay parang ethereal. Sa mga taon ng buhay at kamatayan, sa lahat ng tagumpay at kabiguan, ilang mga kaibigan at kapatid ang tuluyang nawala, at ang mga babaeng minahal niya ay walang hanggang pinaghiwalay ng buhay at kamatayan. Hindi na mababago ang nakaraan at ang hinaharap ay puno ng hindi alam, at sa totoo lang, hindi niya talaga alam kung saan siya haantong. Siya ay labis na nalilito at nasa panganib din. Hindi ang daan sa unahan ang mapanganib, kundi pakiramdam niya ay siya mismo ay nasa panganib. Ang kasalukuyan niyang kalagayan ay hindi na maituturing na katulad ng sa isang normal na tao. Pakiramdam niya ay lalong lumalayo siya sa asensya ng pagiging tao, habang ang iba't ibang pagnanasa ay lumiliit. Hindi iyon tama, kaya naman, sa panahon ng pag-iisa na ito, ninais niyang muling isaayos ang kanyang buhay. Gusto lang niyang maging taong may laman at dugo. Kuwit. Mahirap sabihin kung gaano nakatagal, marahil ilang buwan o kalahating taon. Habang si Yusuf Zak ay nakalubog pa rin sa paggunita sa nakaraan at pagpaplano para sa hinaharap, biglang gumaan ang kanyang pakiramdam, at lumitaw siya sa tabi ni Landen Torres. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at sa kanya napagtanto na nakatayo siya sa tuktok ng isang bundok. Sa sandaling ito, biglang bumulala si Landen Torres ng mahina at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Anong problema? May mali ba sa akin? Saan ito? Tanong ni Yusuf Zak nang nakangiti. Ang talento mo sa paglilinang ay malamang na nasa pambihira at napakalaking antas. Ilang araw ka palang nasa retreat, pero parang medyo hiwalay ka na sa sarili mo. Nakita niya sa katawan ni Yusuf Zak, sa mga mata nito, ang dagdag na katahimikan, isang pahiwatig ng isang estado ng pagiging walang mga pagnanasa. Noong sinaunang panahon, ang monghe ng mataas na kabutihan ay nasa ganitong kalagayan bago nakamit ang katayuan ng isang dakilang monghe, na ang katawan at kaluluwa ay nagkakaisa, at ang kaluluwa ay nalinis upang maging dalisay at walang kapintasan. Maaaring hindi pa naabot ni Yusuf Zak ang kalagayang iyon, ngunit nagsimula na siyang magpakita ng mga senyales nito. Gusto mo bang sabihin na malapit na akong maging monghe? Tumawa ng malakas si Yusuf Zak, kalimutan na natin yan. Mayroon akong magagandang babae, ama, at mga kapatid. Gusto ko pa rin ang saya ng isang pamilya at ang kasiyahan ng pagiging magkakapatid. Hehe, alam ko na kung saang soul realm ka na narating. Wala ka na bang interes sa mga bagay na may kinalaman sa kasal? Ang tanawin ba ng magagandang babae ay tila hindi naiiba sa mga kulay rosas na kalansay? At ang kasalukuyan mong nasa isip ay ang hangad lamang na magkaroon ng maayos at mapayapang buhay ang iyong mga mahal sa buhay. Napakadelikado mo kung ganito, sabi ni Landen Torres nang nakangiti. Napakadelikado, tumanggo si Yusuf Zak at sinabing, sa susunod na mag-isa ako, pwede bang huwag mo akong istorbohin? Hindi mo ba alam na napakabastos ng ginawa mo? Kapag sinabi kong nasa panganib ka, hindi mo ba naiintindihan? Gulat na sabi ni Landen Torres. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ayokong maging isang immortal o sumailalim sa divinity transformation. Ayokong tumalon palabas ng 3 kaharian o mapunta sa labas ng 5 elemento, ni hindi ko rin hangad na makamit ang tagumpay at katanyagan. Kaya nga gusto kong maging isang tao, muli dahil mayroon akong dugo at laman, kaya, bumalik ako upang hanapin si Ember Vance. Mabuti naman at naiintindihan mo yan. Hindi na ako magsasalita pa, kailangan mong tahakin ang sarili mong landas. Tumanggaw si Landen Torres. Dahil alam pa rin ni Yusuf Zak na siya ay isang tao, maliwanag na natukoy din niya ang mga panganib sa loob niya at nagsusumikap na lutesin ang mga ito. Ito ang silangang kontinente, at ang lambak na iyon sa unahan ay isang lihim na kaharian na tinatawag na Peach Blossom Valley. Noon,
Inilagay ko ang mga mahal mo sa buhay doon sa Peach Blossom Valley, pero paano mo planong hanapin ang mga bakas ni Amber Vance? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 970 Hindi patay si Xiaoyun. Sa totoo lang, bumalik si Yusuf Zok sa pagkakataong ito para lamang bigyan ang sarili ng paliwanag. Alam niyang malamang na walang may dudulot ang pagbabalik na ito. Total, 3,800 taon na ang lumipas, at malamang napatay na si Amber Vance, at posibleng na-fossil na ang mga buto nito. Kaya naman, naghanap na lang siya ng kapanatagan ng loob. Nang unang araw pagkabalik, sinimulan niyang gamitin ang proseso ng eliminasyon upang sundan ang mga bakas ni Amber Vance mula noong mga nakaraang taon, at tinawag si Lily Case, hiniling kay Lily Case na akayin siya sa lokasyon kung saan niya natanggap ang mensahe ni Amber Vance ilang taon na ang nakalilipas. Ang message jade disk ay hindi makapangyarihan sa lahat, at mayroon itong radius ng distansya. Hindi matanggap ang mga mensahe ng lagpas sa radius ng disk. Dahil natanggap ang mga mensahe mula kay Amber Vance noon, ipinapahiwatig nito na si Amber Vance ay hindi pala kalayuan kay Lily Case. Hindi pa nakapunta si Yusuf Zok sa silangang kontinente, ngunit natuklasan niya na ang mundong dati niyang ginagalawan ay napakalawak, hindi kayang saklawin ng kanyang telekinesis ang buong silangang kontinente. Ang silangang kontinente, Bundok Pine. Ito ang posisyon kung saan naroon si Lily Case noong natanggap niya ang mensahe mula kay Amber Vance. Sinabi sa kanya ni Lily Case na ang pinakamataas na distansya ng kanyang message jade disk ay hindi lalampas sa 10 milyong milya. Ibig sabihin, si Vance ay nasa loob ng 10 milyong milya mula sa Pine Mountain. Nang makumpirma at mapaliit ni Yusuf Zok ang sakop ng paghahanap, ang natitirang oras ay ginugol sa pagpapakawalan ng mga taong tulad ni Landon Torres, Diego Jacobs, Ross Trujillo, at ilang demonyong bihasa sa paghahanap ng mga tao, na kumakalat sa iba't ibang direksyon. Hindi siya naghahanap ng buhay na tao, gusto niyang magtanong tungkol sa mga balita mula noon o mga lugar kung saan napunta si Amber Vance. Gayunpaman, pagkalipas ng isang buwan, wala siyang napala, at gayon din ang iba. Sa katunayan, kasama na si Landon Torres, alam ng lahat na kahit gaano pa nila siya hanapin, hindi nila siya mahahanap, ngunit dahil sa determinasyon ni Yusuf Zok, hindi nila matiis na makita siyang malungkot at gusto nilang tulungan siyang matupad ang hindi natapos na hiling na ito. Lumipas ang isa pang buwan, lahat ng mga taong ipinadala niya, maliban kay Oakley Vance, ay bumalik na sa Pine Mountain, kasama na si Yusuf Zok mismo. Matagal nang nakasama ni Oakley Vance si Amber Vance, ilang taon na ang nakalilipas kaya pamilyar na pamilyar siya rito. Kahit bulag at pipi si Oakley, ang kanyang kakayahang makahanap ng mga tao at bagay ay walang kapantay sa mundo. Naalala ni Yusuf na noon, walang sino man ang maaaring makapasok sa Chicken Mountain, walang nakakaalam kung ano ang nasa loob, ngunit si Oakley ay maaaring palihim na pumasok at himalang natagpuan ang green bead ng Chicken Mountain. Tungkol dito, si Yusuf ay palaging nagtataka kung paano ito nalaman ni Oakley, ngunit hindi makapagsalita si Oakley, kaya hindi siya kailanman nakatanggap ng sagot. Kahit ngayon, kahit na nakakausap na ni Oakley ang Divine Sense, minsan kapag kinausap mo siya, hindi pa rin siya sumasagot. Siya yung tipong hindi kayang pilitin na magsalita. At ngayon, tulad noon, nawala na si Oakley. Anong nangyari? Nasaan si Oakley? Tumingin si Yusuf kay Landon Torres, dahil lahat ng iba ay nakabalik na ayon sa napagkasunduang oras, kaya bakit hindi pa nakabalik si Oakley? Isa pa, wala nga pala si Oakley sa loob ng kanyang telekinesis. Hindi lamang sa loob ng 10 milyong milyang ito, kahit na lubusan nang nagamit ni Yusuf ang kanyang telekinesis, hindi pa rin niya mahanap ang anumang bakas ni Oakley. Nawala siya 3 araw na ang nakalipas, sa Boundless Marsh, nakasimangot si Landon. Hinanap ko na siya. Hindi magagamit ang Divine Sense sa ilalim ng lupa sa Boundless Marsh, kaya hindi ako sigurado kung nasaan siya. Tara na, tingnan natin. Agad na pinangunahan ni Yusuf ang lahat papunta sa Boundless Marsh. Ang Boundless Marsh ay isang latian sa loob ng bansa sa silangang kontinente. Sa kabila ng pangalan nito na nagpapahiwatig ng walang hanggan, mayroon itong mga hangganan, medyo malaki lang ito. Matapos mabilis na marating nina Yusuf at Landon ang Boundless Marsh, nagsimula silang gumala sa itaas nito.
Dahil hindi magagamit ang Divine Sense sa ilalim ng lupa sa Boundless Marsh, walang nakakaalam kung ano ang nasa ilalim ng latian. Pagkalipas ng 3 araw, nang sisisid na rin sana ang dalawa sa kailaliman ng latian para maghanap, biglang lumitaw si Oakley Vance. Bigla siyang lumabas mula sa maputik na ilalim ng latian, kahit natatakpan ng putik, tila nasa sabik siya. Mabilis siyang sumugod sa harap ni Yusuf Zok, may hawak na singsing at patuloy na sumisigaw, walang tigil sa pagkumpas. Singsing ba ito ni Ember? Gulong-gulo ang isip ni Yusuf Zok, matatagpuan na nga kaya niya ang labi nito. Saan mo ito nahanap? Agad na inagaw ni Yusuf Zok ang singsing at, matapos itong suriin gamit ang kanyang banal na pananaw, nakita nga niya ang ilang bagay na ginamit ni Ember Vance, kabilang ang 2 mobile phone, 1 pistola, at maging ang mga uniforme ng pulis. Walang nasira, lahat ay napreserba ng buo. Swoosh, sumisid muli sa putik ang bulag na si Zhang. Dahil alam niyang inaakay siya ng batang bulag na si Zhang, walang ingat na sumugod din si Yusuf Zok. Sa sandaling ito, labis siyang nasasabik. Noong una, plano lamang niya na tuparin ang isang kahilingan para sa kaunting kapayapaan ng isip, ngunit isang himala ang nangyari, na dulot sa kanya ng batang bulag. Sa ilalim ng latian, makapal ang putik, at walang kahit anong daanan, ngunit ang batang lalaki sa unahan ay patuloy na naghuhukay, at mahigpit na sinundan siya ni Yusuf Zok. Sumunod din si Landon Torres, na puno ng matinding kuryosidad. Mahigit 3,800 taon na ang nakalipas, paano matutuklasan ng batang bulag kung saan eksaktong nawala si Ember Vance? Ito ay talagang mahiwaga. Sa katunayan, marami pa ring mga sikreto at hindi alam tungkol sa batang bulag, tulad ng kung bakit siya mayroong kakaibang likas na banal na kakayahan. At kaninong pamana ang mga kakayahang ito? Ang lahat ng ito ay mga hindi kilala. Pagkatapos sumisid ng halos 100 metro, nakatagpo sila ng tubig sa ilalim ng lupa, at nang makapasok sa tubig, ang batang bulag ay nagpatuloy sa pagsisid ng mas malalim, at sa wakas ay nakapasok sa isang natural na pasukan ng kuweba. Pagpasok, nagulat si Yusuf Zok nang matuklasan niyang isa pala itong mundo sa loob, kung saan maaaring maglakad ng patayo. Matapos maglakad ng humigit kumulang 100 metro, lumitaw ang isang pabilog na kuweba, at sa loob ng kuwebang ito ay may 3 kalansay, nabubulok na at mga buto na lamang ang natitira, ngunit nakilala pa rin ni Yusuf Zok sa isang sulyap na sila ay 2 lalaki at 1 babae. Ember, biglang sumabog ang isip ni Yusuf Zok sa kakaisip, kay Ember Vance kaya ang mga butong ito. Teka, may singsing ang daliri ng kalansay na yan. Pagkukumpara ni Yusuf Zok at nakita niyang may space ring sa daliri ng babaeng kalansay, habang ang bulag na batang lalaki ay biglang naglakad papunta sa isang sulok at saka dumampot ng buto sa braso. Iminuwestre niya gamit ang singsing, itinuro ang brasong ito, indikasyon na ito ang braso ni Ember Vance, at ang singsing niya ay natanggal na sa brasong ito. Hindi pa siya patay. Sa sandaling iyon, biglang napabulala si Landon Torres nang may kumikinang na pananaw, naputol lang ang isang braso niya. Pagkatapos niyang mag-iwan ng mensahe para kay Lily Case, malamang na pumasok siya sa loob, at ang 3 pa ang humabol sa kanya. Pagdating nila rito, pinutol nila ang braso niya. Bukod dito, ang lugar na ito ay tiyak na isang lugar ng kanlungan ng isang tao. Itinaas ni Landon Torres ang kanyang mga mata upang tingnan ang mga nakaukit na ron sa kisame ng kuweba. Ang kanyang pananaw ay patuloy na kumikinang, mga grand circulation ron, sino ang nagkultiba rito? Anong mga grand circulation rune? Nagmamadaling tanong ni Yusuf Zok. Hindi mo kailangang malaman ang tungkol dito, pero malamang hindi namatay ang Ember Vance mo. Sumulyap siyang muli sa 3 kalansay, saka idinagdag, mula sa mga kalansay, walang mga panlabas na pinsala sa kanilang mga katawan, lahat ng buto ay magkakaugnay ng buo, na isa lamang ang patunay, sila ay pinatay sa pamamagitan ng soul shattering. At tiyak na hindi ito nagawa ni Ember Vance noon, kaya malamang may ibang tumulong sa kanya. Saan siya nagpunta noon? Bakit hindi niya kinuha ang naputol niyang braso at ang space ring? Natatarantang tanong ni Yusuf Zok. Mahirap magspekulasyon tungkol dyan. Gayunpaman, maaaring kilala ko ang taong naglilinang dito. Hahanapin ko siya kung magkakaroon ako ng pagkakataon, at saka magiging malinaw ang lahat. Sabi ni Landon Torres na nagniningning ang mga mata.